Sa mga nakapanood na po ng mga naunang part, paki-skip na lang po sa timestamp na ito. Ang kwento ay nagsisimula sa mga dikit-dikit na bahay. Mula sa loob ng isang bahay, may isang computer ang nakabukas, at ang game sa monitor ay isang zombie game. Ang binatang naglalaro nito ay natulugan na ang game. Mula sa kanyang cellphone nag-umpisa ng tumunog ang kanyang alarm, kaya naman siya ay nagising na, at napagtantong natulugan niya na naman ang kanyang nilalaro kagabi. Ang binata ay bumangon na habang sinasabi niyang gusto niya nang mag-quit sa kanyang pag-aaral. Siya ay lumabas na sa kanyang kwarto at may nakitang note sa fridge. Mula sa note sinabi ng kanyang nanay na umalis na siya para magtrabaho, kaya naman kumain na siya at pumasok sa eskwelahan. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nakalabas na mula sa kanyang tinutuluyan. Matapos niyang tumingala, nakita niya naman ang isang mataas na gusali mula sa kanyang kinatatayuan. Iniisip niya din na hindi alam ng mga kaedad niyang nakatira sa gusaling ito ang pakiramdam ng mababang pamumuhay ng katulad niya. Ang ating bida na si Minjun ay nagsimula ng maglakad para pumasok. Mula sa eskwelahan, ang ating bida ay bigla na lang bumagsak sa sahig, at ito ay dahil sa tatlong lalaki na nambubuli sa kanya. Dahil napamura si Minjun matapos niyang bumagsak, ito ay napansin naman ng bully na si Park Seong-bin. Sinabi niya din na nagiging matapang na si Minjun nitong mga nakaraan dahil sa napapamura na daw ito kapag sinasaktan nila. Mula sa likod ni Seong-bin may narinig naman siyang nagsalita na napakaingay daw nila. Matapos niyang lumingon, sinabihan naman siya ng magandang babae na tigilan na ni Seong-bin ang mangbuli ng mga talunan. Ang babaeng ito ay si Hanyena. Sinabihan niya din ang kupal na si Seong-bin na sinisira nito ang araw niya dahil sa ginagawa nitong kaduwagan na pagpatol lamang sa mga walang kalaban-laban. Habang hinahakbayan niya ito na para silang magkaibigan, sinabi niya naman na naglalaro lang daw sila ni Minjun. Mula sa background sinabi ni Yena na sa labas sila maglaro. Mula sa background sinabi din ni Seong-bin na si Yena daw ang pinakaayaw ni Minjun sa kanilang dalawa. Ngunit sinabi naman Yena na at least hindi niya daw sinasaktan ang ating bida. Ayon kay Minjun si Yena at si Seong-bin daw ay kakilala niya na simula pa noong middle school sila. Si Seong-bin ay sinabing mailakad sila ng kanyang mga kaibigan, kaya naman inalok niya si Yena na sumama. Ang dalaga ay sinabing hindi na siya sasama kay Seong-bin dahil noong nakaraan daw ay nakakadiri ang pinuntahan nilang lugar ni Minjun. Ayon sa ating bida, nakatira daw si Yena sa malaking gusali na nakikita niya palagi mula sa kanyang apartment. Direktor din daw ng hospital ang mga magulang nito, kaya naman sobrang yaman daw nila Yena. Ang dalaga ay active din daw sa TikTok, mula kay Minjun isa daw itong ultimate beauty. Ang dalaga ay isa din daw academic achiever. Ayon sa nabalitaan ni Minjun, balak din daw nitong mag-aral sa Amerika next year. Sinabi din ng ating bida na halos perpekto na daw si Yena, ngunit may isang bagay daw na hindi maganda sa kanya, at ito daw ay ang pamamaliit niya sa mga katulad niyang mahirap sa pamumuhay. Naalala ni Minjun noong grade 8 sila, siya ay nag-ipon ng lakas ng loob para makausap si Yena. Matapos niyang sabihin na mukhang pareho sila ng dinadaanan, siya naman ay bigla din na tinawag ni Yena. Ang magandang dalaga ay sinabing napakabaho ni Minjun, kaya naman kung pareho sila ng daraanan, dumaan na lang daw ito sa ibang daan. Matapos sabihin na hindi ko makausap si Yena ng katulad niya, napagtanto niya naman noong araw na yun na ayaw daw pala ni Yena sa kanya. Iniisip niya din na hindi naman daw siya mabaho, ngunit dahil lagi niyang naaamoy na mabango si Yena, mukhang ang tinutukoy din daw ng dalaga ay ang kanyang amoy ng kahirapan sa buhay. Matapos nilang tumungtong ng high school sila ay naging magkatabi na naman ng upuan, kaya naman gusto daw ni Yena na makipagpalitan ng upuan. Si Minjun ay iniisip din na kahit ilang taon na siyang minamaliit ni Yena, hindi daw nawawala ang kanyang pakiramdam na gusto niya pa rin ito. Dahil sa pananatili ng kagustuhan niya sa dalaga, iniisip niya naman na kung isa nga daw ba talaga siyang talunan na hindi kayang mag-move on sa isang babae. Dahil sa halos araw-araw na pambubuli sa kanya ni Seong-bin at pananakit ni Yena emotionally, siya ay nagsimula ng maawa at mahiya sa kanyang sariling buhay. Ang eksena ay nalipat sa ating bida kasama ang dalawa niyang kaibigan. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang bagong nilalaro, iniisip naman ng ating bida na pareho lang daw silang tatlo. Ang pagkakaiba lang daw nila ay lagi siya ang nabubuli, habang ang dalawa naman ay maswerte sa kanilang klase dahil walang nambubuli sa kanila. Habang inaalok nila ang ating bida sa isang concert ni Lumina, siya naman ay malalim pa din ang iniisip dahil sa napakaswerte daw ng dalawa para hindi mabuli katulad niya. Matapos isigaw ang pangalan ni Minjun, siya naman ay biglang nagulat. Tinanong muli ni Sunho na kung gusto nga daw ba ni Minjun na sumama sa concert ni Lumina. Matapos ipakita kung gaano kaganda at gaano kagaling gumiling ni Lumina, ang ating bida naman ay tumanggi para sumama sa kanila. Si Minjun ay tumayo at sinabing wala na siyang pakialam sa mga idols ngayon. Si Byongjun naman ay nagulat at hindi makapaniwala dahil sa pagtigil ni Minjun para maging isang fangirl ni Lumina.
Si Sunho ay nagulat dahil parang kailan lang daw noong grabe maging isang fangirl si Minjun kay Lumina, kaya naman ang dalawa ay nagtataka kung ano nga daw ba ang nangyari sa ating bida. Napansin din nila na walang kabuhay-buhay si Minjun. Mukhang gumuho din daw ang mundo nito dahil sa kumakalat na chismis na may boyfriend na daw si Lumina. Ang eksena ay nalipat sa silid-aralan nila Minjun, iniisip niya din na sana bumilis ang oras para matapos na ang eskwela. Mula sa likod ng ating bida, naririnig niya naman na nag-uusap si Seongbin at ang mga kaibigan nito tungkol sa isang lalaki na binugbog nila kanina. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa isang estudyante na nanggaling sa North Korea, ang isang kasamahan naman nila ay biglang natulala. Ang lalaki na nagngangalang Hakshol na nanggaling sa North Korea ay biglang dumating matapos marinig ang sinabi ni Seongbin na walang modo ang katulad niya na nanggaling sa North Korea. Muli niya naman itong tinanong kung ano nga daw ba ang ibig sabihin nito. Ang mayabang naman na si Seongbin ay tinanong kung ano ang problema nito sa kanya. Si Seongbin ay kwenelyuhan si Hakshol, ngunit sinabi naman nito na umayos si Seongbin sa kanyang ginagawa sa kanya. Habang nakatingin lang sa kanya si Hakshol ng seryoso, ang mga kasamahan naman ni Seongbin ay inawat na siya at sinabi na humingi na lang ng tawad si Seongbin ka Hakshol. Si Seongbin ay sinabing dayuhan lang si Hakshol dito sa South Korea, kaya naman umayos daw ito kung ayaw nitong matuluyan sa South Korea. Ang grupo ay paalis na habang pinagmamasdan naman sila ng ating bida. Iniisip niya din na walang kwenta ang kanyang klase, pati na din ang bagong school. Makalipas ang ilang oras, ang klase ay natapos na at pauwi na din si Minjun. Simula bukas iniisip niyang tumigil na sa pag-aaral, upang matapos na daw ang kanyang paghihirap sa eskwelahan. Mula sa kung saan ay may tumawag sa kanya, na kanya namang ikinagulat, dahil ang mga ito ay walang iba kundi sila Seongbin. Sinabi niya din na kailangan niya ng sigarilyo ngayon, kaya naman inutusan niyang bumili si Minjun ng sigarilyo. Matapos niyang masilayan si Seongbin, iniisip niya naman na murahin ito. Ang ating bida ay hindi nagawa ang kanyang iniisip, at siya ay nagpatuloy na lang sa paglalakad. Napansin ni Seongbin na iniiwasan na siya ni Minjun, kaya naman ang dalawang kasamahan nila ay tinawanan lang siya, dahil sa pag-iwas ng tuluyan ni Minjun sa kanya. Ilang sandali pa, sa isang construction site na wala ng tao, ang ating bida ay matatagpo ang bugbog sarado. Sinabi din ni Seongbin na napakayabang ni Minjun ngayong araw, kaya naman mukhang oras na daw para tapusin niya si Minjun. Si Seongbin ay sinabi na mukhang nasanay na daw si Minjun na hindi siya gaanong pinapahirapan, habang ang dalawa naman ay sinabi din na hindi na nila pipigilan si Seongbin kung gusto niya nang patayin ang ating bida. Mula sa background sinabi ni Minjun na ituloy na ni Seongbin na patayin siya, na kanya namang ipinagtaka. Muling sinabi ng ating bida na ayaw niya nang mabuhay pa, at gusto niya na din daw ang mamatay. Si Seongbin ay nainis sa pinagsasabi ng ating bida, kaya naman bigla niya na lang sinipa si Minjun. Sinabi din ni Seongbin na kung balak daw nitong magpakamatay ay huwag daw nitong ilagay ang kanilang pangalan sa kanyang suicide note, dahil kung idadamay niya daw sila sa kanyang pagkamatay, papatayin din daw ni Seongbin ang nanay ni Minjun. Ilang sandali pa, ang ating bida ay naiwan ng mag-isa sa lugar. Ang ating bida ay naglalakad na naman pauwi. Napapaisip din siya na sana bigla na lang siyang mawala na parang bula. Si Minjun ay napalingon sa itaas at nakita ang mataas na gusali. Iniisip niya din na pumunta sa itaas nito at tumalon. Ang binata ay nag-umpisa ng maglakad papunta sa gusali. Habang iniisip na napaka-miserable ng kanyang buhay, wala na din daw siyang dahilan para mabuhay pa. Mula sa isang sulok ay may tumawag sa kanya, at ito ay walang iba kundi si Yena. Tinanong niya din si Minjun kung anong ginagawa nito dito. Sinabi ni Yena na hindi daw dito ang bahay ng binata, kaya naman ano daw ang ginagawa niya dito sa kanilang complex. Napansin Yena na mukhang hindi naman daw siya nandito para mag-deliver ng kung ano, kaya naman pinaghinalaan siya ng dalaga na isang magnanakaw. Habang siya ay nanggigigil, iniisip naman ni Minjun na nandito lang siya para tapusin na ang kanyang buhay. Si Yena ay napansin ang mga tama ng binata sa kanyang mukha, kaya naman tinanong niya kung anong nangyari sa kanya. Ang talunan nating bida ay tahimik lang at walang masabi. Pinagsabihan niya din ang ating bida na lumaban naman daw ito sa susunod kapag binubugbog na ito, dahil bukod sa katulad niyang mahirap. Nasusuka daw siya sa ating bida na isang talunan na walang magawa at hindi man lang magaling sa kahit anong bagay. Si Minjun ay wala nang nasabi, at ito ay bigla na lang umalis. Si Yena ay naiinis dahil sa hindi pagpansin sa kanya ng ating bida, kaya naman sinabihan niya ito na mukhang nababaliw na siya. Matapos makalayo ni Minjun, sinabi niya naman na nakakaawa daw talaga si Minjun dahil sa sobrang hina nito. Habang pinagmamasdan niyang umalis ang ating bida, sinabi niya din na kailangan niyang sabihan si Seongbin bukas. Ang gabi ay malapit ng sumapit, habang si Minjun naman ay nagawa na din makauwi. Matapos buksan ang kanyang computer para maglaro at magpalipas ng oras, napapaisip naman siya na nakansela ang kanyang pagpapakamatay dahil kay Yena. Iniisip niya din na ang mga sinabi ng dalaga sa kanya ay tama lahat.
Ang ating bida ay desidido ng huminto sa pag-aaral. Kaya naman hindi niya na daw kailangan pang makita sila Seongbin bukas. Matapos makalag-in sa game, iniisip niya naman na tumulong na lang sa kanyang nanay para magtrabaho at makatulong sa kanya. Agad din siyang inalok ng kanyang mga kaibigan sa loob ng game matapos niyang makapasok sa laro. Habang naglalaro sila ng kanyang mga kaibigan, bigla naman nagpaalam si Sunho sa kanila dahil may titignan daw itong inay sa labas. Ilang sandali pa, pati si Byongjun ay nagpaalam na din dahil may titignan din daw siya sa labas na ipinagtaka naman ng ating bida. Ang oras ay 10 na ng gabi. Ilang sandali pa, ang isang kaibigan niya ay nakabalik na at sinabi kung napanood na daw ba ni Minjun ang kaguluhan sa balita na kanya namang ipinagtaka. Mula sa kung saan, ang binata ay may narinig. Nagtataka din siya kung ano nga daw ba ang kanyang naririnig. Si Minjun ay nakakarinig ng pagkatok sa labas ng pintuan. Tinanong niya din ang kumakatok kung sino nga daw ba ito. Habang patuloy ang pagkatok sa kabilang parte ng pintuan, si Minjun naman ay nagsimulang kabahan sa nangyayari. Matapos sumilip ng ating bida, nakita niya naman ang babaero niyang kapitbahay sa labas. At ito ay humihingi din ng tulong sa kanya. Si Minjun ay napapaisip kung anong gagawin niya. Mula sa labas ang babaero niyang kapitbahay ay makikitang duguan. Si Minjun ay binabalak na buksan ang pintuan. Kaya naman siya ay hinawakan na ang handle nito at biglang binuksan ang pintuan para kausapin ang kapitbahay niyang lasinggero na inaakala niyang normal na lasing na naman. Si Minjun ay sumilip sa labas at siya ay bigla na lang nanlaki ang mata dahil sa kakaibang itsura ng kanyang kakilalang lasinggero. Napansin niya din ang pinsala nito sa tagiliran kaya naman tinanong ni Minjun kung ayos nga lang daw ba ito. Ang lalaki ay bigla na lang sumigaw at sinugod si Minjun. Siya ay nagagawang mapigilan ito kahit papano. Ang ating bida ay patuloy na kinakausap ang lalaki at nagtataka kung bakit siya nagkakaganito. Ang ating bida ay nakagawa ng paraan para masipa ito at mapatalsik sa labas ng pintuan. Agad niya na din isinara ang pintuan habang siya naman ay kinakabahan. Nanginginig din ang kanyang mga tuhod dahil sa sobrang takot. Nagtataka din siya kung ano nga daw ba ang nangyari sa kanyang kapitbahay na babaero. Si Minjun ay agad kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang mga pulis, ngunit siya ay nagulat dahil hindi niya magawang makatawag. Kasabay nito nakatanggap din siya ng maraming emergency alert. Mula sa labas ng kanyang apartment may narinig din siyang ingay mula sa labas. Matapos niyang sumilip sa bintana, nakita niya naman ang mga taong nagkakainan at naghahabulan. Mula sa labas nakita niyang muli ang sinipa niya kanina na babaero. Matapos niyang sumilip sa bintana, agad niya namang naalala ang kanyang nanay. Naalala ni Minjun na ganitong oras nakauwi na daw dapat ang kanyang nanay, umaasa din siya na sana ayos lang ito. Nagulat si Minjun dahil sa hindi niya din magawang makontak ang kanyang nanay. Ilang sandali pa, habang nagkukumot si Minjun, nalaman niya din na wala na ding internet. Matapos buksan ang telebisyon, siya naman ay nanood para malaman ang mga nangyayari sa labas ng mundo. Ang newscaster ay sinabing marami ang mga tao ang biglang umaatake sa iba pang mga tao, ngunit hindi nila pa daw nila alam kung bakit nila ito ginagawa. Sinabi din ito na sobrang delikado ng kanilang sitwasyon ngayon. Si Minjun ay nagulat matapos marinig sa balita na malamang inaatake na daw sila ng mga terorista. Mula sa report may namataan din daw na nangyaring kakaiba sa Busan, kaya naman pinayuhan ang lahat ng mga tao na manatili na lang muna sa loob ng kanilang bahay. Mula sa report sinabing nagpadala na ng militar sa iba't ibang lugar na apektado, ngunit nahihirapan daw silang ihandle ang sitwasyon. Si Minjun ay patuloy na kinakabahan dahil sa kanyang mga napapanood, napaisip din siya na malamang naging zombie na daw ang mga taong ito. Naalala din ng ating bida ang pelikulang Tren to Busan. Kaya naman nagtataka din siya kung paano nga daw ba nagkaroon ng zombie sa kanilang mundo. Si Minjun ay nagsimulang tumayo dahil kailangan niya daw ang kumilos para maghanda. Naalala niya din na may pinuntahan ang mga ibang tenant kanina. Ang ating bida ay sumilip sa kanyang pintuan at balak isarado ang pintuan sa harapan ng gusali. Matapos makitang walang zombie sa labas ng kanyang pintuan. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan habang nakaalerto. Matapos makarating sa pintuan, siya ay sumilip na din kung anong meron sa labas ng gusali. Agad niya na din itong sinarado kaagad at nilak mula sa loob. Si Minjun ay napabuntong hininga na lang at iniisip din kung may mga survivor nga daw ba sa mas mataas na palapag. Ang ating bida ay sinabing babalik na siya sa kanyang kwarto at umaasa din siyang may darating na tulong para sa kanila. Si Minjun ay patuloy na nanood sa telebisyon, ngunit habang nagsasalita ang announcer ng bingo bigla namang nawala ang signal sa telebisyon. Si Minjun ay kinabahan dahil pati ang pag-broadcast ng balita nawala. Ang ating bida ay sinubukan na matulog, ngunit hindi siya makatulog dahil sa mga nangyayari. Naalala ni Minjun ang nangyari sa kanya kahapon at ang pagsumpa nito na sana magkaroon ng end of the world. Habang sinusubukan niyang matulog, iniisip niya din naman na wala naman pinagbago ang kanyang buhay
kahit na ito ay maging normal na araw pa. Ang oras ay mabilis na lumipas. Kinabukasan, siya ay muling nagtangkang sumilip sa mga nangyayari sa labas. Mula sa kanyang kinaroroonan ay naaamoy niya ang pangit na amoy sa paligid. Si Minjun ay muling nilak ang pintuan dahil ang pagpunta daw sa labas ay isang pagpapakamatay. Matapos makita ang kanyang food supply, napagtanto niya naman na maari itong tumagal para sa kanya ng 2 linggo. Iniisip niya din na gumagana pa ang nawasa kaya naman kailangan niya daw ang mag-ipon kaagad ng tubig. Matapos isipin ang kanyang pagtitipid na gagawin sa kanyang food supply, nakalkulan niya naman na aabot ito para sa kanya ng 1 buwan. Umaasa din siya na malamang may rescue team na daw na darating sa mga oras na yon. Si Minjun ay hindi pa din magawang makatawag, iniisip ng ating bida na may 5 pang ibang mangungupahan sa gusaling ito. Kaya naman napapaisip siyang tignan ang mga apartment ng mga ito para makakuha ng food supply. Ang ating bida ay naalala ang isang college student na lalaki na nakatira sa rooftop. Naalala niya din na tuwing Martes ay dinadala nito ang kanyang girlfriend sa kanyang tinutuluyan para makipagbembangan. Dahil Martes kahapon, malamang na-stuck din daw ang dalawa sa rooftop katulad niya. Habang siya ay paakyat pa isa-isa niya namang tinignan ang mga apartment para malaman kung may tao pa nga daw ba sa mga ito, ngunit walang sumasagot sa kanya. Ang huling kailangan niyang i-check ay ang college student na lalaki. Umaasa din siya na sana hindi pa ito naging zombie katulad ng iba. Si Minjun ay napansin na nakabukas ang pintuan ng rooftop. Matapos niyang makarating dito, iniisip niya naman na huwag magtawag upang hindi niya ma-attract ang dalawa kung sakaling naging zombie na ang mga ito. Napansin ni Minjun na nakabukas din pati ang pintuan papasok ng kwarto, na kanya namang ipinagtaka. Matapos sumilip sa loob, nakita niya naman ang mga magulong gamit dito. Habang sinasabi na mukhang wala ng tao dito, bigla namang nanlaki ang kanyang mata, dahil sa nakita niyang dugo sa loob ng kwarto. Mula sa kanyang blind spot ang lalaki ay tuluyan ng naging zombie, habang ang girlfriend naman nito ay nakahilata at wala ng buhay. Habang nanginginig ang kanyang mga tuhod, si Minjun naman ay dahan-dahan na lumalabas. Ang isang paso ay hindi niya namalayan na nasagi, kaya naman ito ay bumagsak at nabasag. Ang ating bida ay kinabahan sa nangyari, kaya naman agad na siyang tumakbo. Dahil isa siyang lampa na talunan, bigla naman siyang napatid gamit ang kanyang sariling paa. Matapos niyang matumba, agad naman siyang tumatayo. Ngunit ang zombie ay mabilis nang tumatakbo papunta sa kanya. Gamit ang momentum ng zombie, siya ay yumuko at biglang tumayo upang maibato ito sa labas ng gusali. Siya ay kinakabahan pa din sa nangyari, kaya naman bigla na lang siyang napatumba. Si Minjun ay agad sinarado ang pintuan sa rooftop at mabilis bumalik sa kanyang apartment. Ang ating bida ay hinihingal sa nangyari habang iniisip niya naman na kung patay na nga daw ba ang lalaking zombie kanina. Siya ay patuloy na din kinakabahan dahil sa nagawa niya daw ang makapatay ng tao. Habang natataranta pinapakalma niya naman ang kanyang sarili dahil hindi naman daw siya ang naunang umatake, kaya naman hindi din daw siya ang may kasalanan sa nangyari. Ang gabi ay mabilis nang lumipas habang si Minjung naman ay nasa sulok lamang at tahimik. Ang ating bida ay buong araw na iniisip na kung kasalanan niya nga daw ba ang nangyari sa lalaki kanina. Si Minjun ay biglang tumayo at bigla na din na lumabas sa gusali upang para may tignan. Ang ating bida ay may nakitang pamilyar. Matapos lumingon ng zombie, nakilala niya naman ito bilang ang lalaki kanina na kanyang naihulog. Matapos makita ang sitwasyon ng lalaki, napagtanto ng ating bida na hindi na sila tao at tuluyan ng naging zombie. Sa huling pagkakataon tinignan niya muli ang zombie at bigla na lang sinarado ang pintuan. Kinabukasan sa pangatlong araw ng Apocalypse, si Minjung ay kakatapos lang kumain, iniisip niya di na baka malapit na siyang maubusan ng gas at hindi na mailuluto ang kanyang mga pagkain. Ang ating bida ay kinakabahan na naghihintay ng tulong dahil maaari daw na maubusan na siya ng pagkain. Iniisip ng ating bida na mukhang ligtas na ang buong gusali, kaya naman kailangan niya daw ang pumunta sa rooftop at makapagsindi ng apoy upang makahingi ng tulong. Si Minjun ay iniisip na lumabas bukas sa kanyang kwarto. Dahil sa handa na siyang mamatay noong nakaraang araw at ang na-experience niya kahapon, ang ating bida ay hindi na daw nakakaramdam ng takot sa mga zombie dahil sa kanyang nalaman na hindi na daw tuluyang mga tao ito. Si Minjun ay biglang nagulat matapos niyang makita na tumatawag ang kanyang nanay. Agad sinagot ng ating bida ang tawag at ang dalawa naman ay agad nagkamustahan. Matapos sabihin na nasa bahay nila siya na naghihintay sa kanya, ang nanay niya naman ay sinabi din na natagpuan siya ng mga militar kahapon. Kasalukuyang nasa Seongnam daw sila, sinabihan niya daw ang kanyang anak na huwag masyadong mag-alala sa kanya. Sinabihan niya din ito na manatili lang sa loob ng bahay. Matapos sabihin na hihingi siya ng tulong para sa ating bida, ang tawag naman ay bigla na lang naputol. Si Minjun ay nainis sa pagkamatay ng tawag, ngunit kahit paano nagawa daw nitong mapagaan ang kanyang pakiramdam, matapos niyang malaman na ayos lang ang kanyang nanay.
Ang cellphone ni Minjun ay bigla na lang din naka-receive ng mga mensahe. Ang mga mensahe ay nanggaling kay Sunho at Byungjun. Ang ating bida ay iniisip na tanging ang dalawa at ang nanay niya lang ang may pakialam sa kanya sa mundong ito. Ang ating bida ay biglang naalala si Yena. Iniisip niya din na siya lang daw ang taong kilala niya na malapit mula sa kanyang tinutuluyan. Iniisip niya din na nagawa nitong makapunta noon sa kanila noong nakaraang taon. Ang grupo ni Seongbin ay tumambay noon sa bahay nila Minjun. Ayon kay Seongbin, inalok niya daw si Yena para makipagkita sa kanya dito sa lugar ni Minjun. Sinabi din nila na kapag pumunta si Yena dito malamang gusto daw nitong makatikim ng lalaki. Si Seongbin ay sinabi din na alam na nila ang gagawin kapag pumunta dito si Yena. Ilang sandali pa, si Yena ay nagmensahe na kay Seongbin at sinabi nitong papunta na siya. Habang nagugulat si Minjun sa pagpunta ni Yena mag-isa sa grupo ng mga lalaki, ang mga tao naman sa background ay masaya matapos nilang malaman na pupunta si Yena dito. Ilang sandali pa, si Yena ay sinundo na ng isang kasamahan ni Seongbin. Si Yena ay tila nagulat sa kanyang nakita. Habang pinapapasok ang magandang dalaga, sinabi naman ni Seongbin na bahay daw ito ni Minjun. Si Yena ay biglang sinabing aalis na siya dahil hindi niya daw akalain na napakabaho dito sa lugar at napakarumi. Hindi daw bagay ang ganda niya sa lugar na ito, higit sa lahat bahay daw ito ni Minjun, kaya naman sobrang nakakadiri daw ang pumasok sa loob. Matapos ang biglaang pagtambay nila Seongbin sa bahay ni Minjun at sa panglalait ng dalaga sa kanyang bahay, ang ating bida ay nakaramdam ng matinding kahihiyan sa kanyang sarili. Habang tumatay, siya naman ay iniisip niya pa din si Yena kung nakasurvive nga daw ba ito. Dahil sa magandang pamumuhay ng dalaga malamang nakasurvive daw ito. Mula sa labas may babaeng tumatawag sa kanyang pangalan, na kanya namang ikinagulat. Nagdadalawang isip din siya na kung tama nga daw ba ang kanyang pandinig sa ngayon, dahil may naririnig daw talaga siyang boses sa labas. Mula sa labas muling nagsalita ang babae na buksan daw ni Minjun ang pintuan para sa kanya. Ang ating bida ay napagtanto na si Yena ang tumatawag sa kanya. Mula sa loob ng comfort room sumigaw ang ating bida habang naghuhugas ng puwet. Mula sa bintanang tinagpian ng karton, sa labas ay patuloy pa din na tumatawag si Yena kay Minjun, narinig niya din ang boses ng binata sa loob, kaya naman patuloy siyang humihingi ng tulong sa kanya. Ang dalaga ay nagsimulang mataranta, at ito ay dahil sa mga zombie na palapit sa kanya. Si Yena na may malalaking kokomelon ay mas lalong natataranta, ngunit ang ating bida naman ay binuksan na ang pintuan sa isang gilid at minadaling pinapasok si Yena. Matapos makapasok agad namang nilak ni Minjun ang pintuan. Kaya naman ang mga zombie sa labas ay wala nang nagawa at hindi na nakapasok. Habang patuloy pa din na hinihingal sa nangyari, ang dalaga naman ay nakapasok na sa loob ng bahay ni Minjun. Ang ating bida ay tinanong kung ayos nga lang daw ba si Yena. Tinanong niya din ito na kung paano ito nakarating sa kanyang lugar. Ang dalaga ay biglang sumandal sa ating bida at nagsimulang umiyak. Habang patuloy na nakasandal at umiiyak sa kanya si Yena, si Minjun ay nagtataka naman kung ano nga daw ba ang nangyari sa dalagang napakaganda at napaka-sexy na si Yena. Si Minjun ay nauutal na tinanong si Yena kung kamusta siya. Matapos bumitaw, agad naman nagpasalamat ang dalaga sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya kinain na daw siya ng mga zombie kanina. Ang ating bida ay bigla namang namula matapos makita ng malapitan ang babaeng kanyang gusto na nagpapasalamat sa kanya. Si Minjun ay sinabing masaya siyang makatulong sa kanya, ang importante din daw sa ngayon ay ligtas na siya. Matapos mapalingon sa paligid, nalaman naman ng dalaga na mag-isa lang daw pala si Minjun dito. Sinabi ng ating bida na mag-isa lang siya dito, dahil ang kanyang nanay ay hindi nakauwi agad, ngunit sinabi niyang ligtas na ito matapos niyang makontak ito kanina kasama ang mga militar. Si Yena ay masaya daw para sa ating bida. Tinanong din ni Minjun kung kamusta ang mga magulang ng dalaga. Sinabi ni Yena na ayos lang daw ang kanyang tatay, habang ang kanyang nanay naman ay bigla siyang natigilan. Ngunit bigla niya lang din naman na sinabi na ayos lang din daw ito. Mula sa background humingi si Yena ng tubig, dahil ilang araw na daw siyang hindi umiinom, humiram na din siya ng charger upang ma-charge ang kanyang cellphone. Matapos maubos ang ilang bote ng tubig, si Yena ay patuloy pa din na umiinom. Kaya naman nag-aalala si Minjun dahil baka mawala daw ang nawasa ng biglaan at maubusan sila ng tubig. Dahil sa matinding pagod at stress para makarating siya dito, agad niya namang naintindihan ang sitwasyon. Tinanong ni Minjun kung nanggaling na daw ba siya sa kanila bago siya pumunta dito. Nagtaka din siya na kung bakit nga daw ba sa lugar niya pumunta si Yena. Sinabi ni Yena na nasa labas lang daw siya sa loob ng 3 araw na ikinagulat naman ni Minjun. Ayon sa dalaga sinabi niyang pauwi na siya noong araw na yon mula sa kung saan ay may mga nagsisigawan na kanyang ipinagtaka. Ang grupo ng mga tao ay nagsimula na din na tumakbo habang sinasabi naman na tumakbo na silang lahat. Makalipas ang halos walang katapusan na pagtakbo, umabot si Yena sa isang hagdan sa loob ng gusali. Naghintay daw ang dalaga sa lugar hanggang sa may magligtas sa kanya, ngunit walang dumating.
Tinanong ni Minjun kung nanatili nga daw ba talaga ang dalaga doon ng 3 araw nang siya lang. Ayon kay Yena, nakakita daw siya ng bukas na pintuan paakyat ng hagdan at nakarating sa isang kwarto na parang isang meeting room. Mula rito may isang bote ng tubig na kanyang nagamit para makasurvive ng 3 araw. Dahil sa matinding uhaw at gutom, sinubukan niya daw ang pumunta sa kanilang apartment na may layong 1 kilometro. Ilang sandali pa, may nakita siyang mga zombie na nakaharang sa pwede niyang daanan. Dahil sa hindi pwede ang daan na ito, sinubukan niya namang dumaan sa mga skinita para maghanap ng madadaanan. Ilang sandali pa ng kanyang paghahanap ng ruta pabalik sa kanyang apartment, nakapunta naman siya sa lugar na pamilyar at napagtantong malapit lang ang bahay ni Minjun dito. Dahil hinaharangan na naman ang 100 pabalik sa kanyang apartment, siya naman ay wala nang nagawa kundi ang pumunta sa kinaroroonan ng bahay ni Minjun. Kahit na isang beses pa lang daw siya noon nakapunta sa lugar ng ating bida, medyo naaalala niya pa naman daw ang daan papunta sa kanila. Naalala niya din na siguradong umuwi agad noon si Minjun noong nagkita sila noong nakaraan, kaya naman umaasa siyang madadatnan niya si Minjun sa bahay nito. Makalipas ang matinding pag-iwas sa mga zombie, nagawa daw nitong makarating sa lugar ng ating bida. Si Minjun ay namangha sa galing ni Yena, napakatapang din daw nito para maglakbay sa labas ng mag-isa habang napakaraming zombie. Ang magandang dalaga ay muling nagpasalamat dahil buti na lang nandito daw sa bahay niya si Minjun. Dahil sa ilang araw na siyang walang ligo, tinanong niya naman ang ating bida kung gumagana pa nga daw ba ang linya ng tubig. Napansin ni Minjun na kumulay na ang pawis sa kilikili ng damit ng dalaga, kaya naman nag-alok siya ng kanyang damit upang magamit ni Yena. Ang dalaga ay biglang namula at bigla niya din na pinagsisipa ang ating bida na pinagtaka naman ni Minjun. Ang dalaga ay wala na daw lakas para makipagtalo sa kanya, kaya naman maliligo na daw siya kung pwede na sinang-ayunan naman ni Minjun. Ang ating bida ay nagtataka pa din kung bakit nga daw ba siya pinagsisipa ng dalaga. Habang naliligo na si Yena, iniisip naman ni Minjun na plano niya din daw sana mag-explore sa labas, ngunit dahil sa pagdating ni Yena, hindi daw tama ang iwan na lang ito. Dahil sa dalawa na silang mananatili sa lugar na ito, iniisip din ni Minjun na hindi na daw aabot sa 1 buwan ang kanyang food supply dahil sa pagdating ni Yena. Habang siya ay problemado sa food supply, hindi din siya makapaniwala na naliligo sa ngayon ang babaeng gusto niya sa kanyang bahay. Mula sa eskwelahan, ang ating bida naman ay hindi man lang daw noon tinitignan ng dalaga sa kanyang mga mata. Kaya naman pakiramdam niya daw ay para lang siyang isang insekto para sa kanya. Si Yena ay biglang sumilip mula sa banyo. Ito ay humingi ng damit na pwede niyang maisuot dahil kailangan niya na daw munang labahan ang kanyang damit. Ang ating bida ay nagmadaling naghanap ng damit, tinanong niya din ang dalaga kung anong gustong suot ni Yena. Dahil nasa gitna na sila ng apocalypse ngayon, sinabi niya naman na kahit ano na basta komportableng isuot. Ang dalaga ay inamoy ang damit na binigay ni Minjun, sinabi niya din na hindi daw kaaya-aya ang amoy nito, kaya naman nag-request siya ng iba. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi na maaaring hindi din daw magustuhan ni Yena ang mga ito. Ang dalaga ay wala nang nagawa kundi ang magtiis hanggang sa matuyo na daw ang kanyang damit. Muling sinabi ni Yena na sensitive ang kanyang pang-amoy, kaya naman intindihin na lang daw ito ni Minjun. Habang nandidiri pa din siya sa kanyang suot, iniisip naman ng ating bida na kung ito nga daw ba talaga ang totoong ugali ng dalaga. Ang gabi ay mabilis na dumating at tapos na din silang kumain. Si Yena ay tinanong ang ating bida na kung maghihintay nga lang daw ba sa rescue team ang kanilang gagawin. Si Minjun ay sinabi ang kanyang plano na paglipat sana ng lokasyon bukas, bago pa dumating ang dalaga. Si Yena naman ay sinabihan ang ating bida na delikado sa labas, may mga pagkain pa din daw sila dito, kaya naman bakit daw nito itinataya ang kanyang buhay. Ang dalaga ay sinabing halos mamatay siya sa pagpunta dito, kaya naman hindi niya daw balak na sumama kay Minjun. Ang ating bida ay sinabing magsasama na muna sila sa ngayon at maghihintay ng rescue. Ang dalaga ay nag-aalala at tinanong na kung paano kung mawalan sila ng pagkain. Sinabi ni Minjun na pwede silang pumunta sa taas para i-check ang ibang apartment at maghanap ng food supply. Sinabi din ng ating bida na sa oras na naubusan sila ng pagkain ay kailangan na nilang lumabas dito at maghanap ng pagkain. Si Yena ay sinabing hindi siya lalabas, ngunit si Minjun ay sinabi na kahit anong sabihin niya ay kailangan nitong lumabas kapag wala na itong makain. Muling sinabi ni Yena na hindi pa nagagawang makalabas ni Minjun, kaya naman kung sakaling lalabas ito mararamdaman niya daw kung gaano nakakatakot sa labas. Sinabi ng ating bida na kung nagawa ng dalaga na makapunta dito, malamang magawa din daw ulit nilang makalipat ng ibang lugar gamit ang diskarteng ginawa ng babae. Si Yena ay nagulat at tinanong kung hindi nga daw ba talaga siya natatakot sa mga zombie. Si Minjun ay sinabi na kailangan nilang pag-aralan ang mga pagkilos ng mga zombie. Umamin din si Minjun na hindi daw siya natatakot kung sakaling makain man siya at maging zombie. Dahil wala naman daw bagay na mawawala sa kanya kung sakaling mamamatay siya.
Si Yena ay sinabi naman na magkaiba sila ng sitwasyon dahil gusto niya daw makasurvive at ayaw din na maging katulad ng mga zombie. Sinabi niya din sa ating bida na dapat next year ay mag-aaral na siya sa Amerika. Si Minjun ay muling sinabi na hindi nakita ng mga zombie ang dalaga habang papunta siya dito at tanging nakita lamang siya noong makarating siya dito sa kanyang lugar. Ayon sa ating bida, mabagal daw tumakbo ang mga zombie kumpara sa isang normal na tao, kaya naman sigurado daw na kaya niya silang matakbuhan. Tinanong niya ang dalaga kung nakapaglaro na daw ba ito ng habulan. Sinabi niyang isipin na lang ni Yena na maglalaro lang sila ng habulan. Sa pamamagitan nito, mababawasan daw ang kanyang kaba at mas magiging exciting pa ang kanilang gagawin. Matapos siyang tignan ni Yena ng seryoso, sinabi niya naman na hindi lang basta laro ang gagawin nila dahil nakataya ang sarili nilang buhay. Ang dalaga ay binago na ang usapan at tinanong kung pwede nga daw ba itong maglatag ng higaan dahil inaantok na daw siya at hindi pa nakakatulog ng tamang pagtulog ng ilang araw na. Ang ating bida ay nauutal at hindi masabi ang kanyang gusto. Ilang sandali pa nakagawa na siya ng kanilang matutulugan. Napansin ng dalaga na mukhang nababaliw na daw ang ating bida dahil sa plano nitong matulog sa tabi niya. Si Yena ay itinuro kung saan matutulog ang ating bida. Si Minjun ay sinabing bahay niya ito, kaya naman hindi daw tama kung siya ang matutulog sa harapan ng banyo. Si Yena ay sinabi naman na nakalimutan niyang isa lamang siyang hindi inaasahang bisita dito. Ang dalaga ay sinabing siya na lang ang matutulog sa harapan ng pintuan ng banyo. Matapos ang napakahabang usapan ng dalawa, ang ating bida ang siya lang din na nagpumilit na matulog siya sa harapan ng banyo. Habang nakapikit iniisip niya naman na mas mabuti na ang ganito dahil at least ligtas pa din naman daw siya sa mga zombie na nasa labas. Masaya din siya dahil kahit papaano ay hindi na daw siya maboboring dahil sa may kasama na siyang nakakausap. Mula sa labas ng apartment ang mga zombie ay patuloy nilang naririnig, kaya naman ang dalaga ay hirap pa din na makatulog. Ang ating bida ay biglang tinawag ng dalaga na kanya namang ipinagtaka. Muling sinabi ni Yena na pwede na siyang matulog sa loob ng kwarto, habang sinasabi na natatakot siyang matulog ng walang kasama. Ang ating bida ay pinayagan niyang pumasok sa kwarto, ngunit ito ay pinanatili niya lang sa sulok para magbantay sa kanya. Ayon sa dalaga, lagi niya daw naririnig ang mga zombie noong nagtatago siya sa may hagdan, ngunit kahit ganun pa man natatakot pa din daw siya kapag naririnig niya ang mga ito. Sinabi din Yena na namimiss niya na ang kanyang nanay, ngunit si Minjun naman ay nasa sulok lang at tahimik na nakikinig. Kinabukasan, ang mga ibang residente sa iba't ibang gusali ay naging zombie na din habang ang dalaga naman ay mahimbing pa din na natutulog. Pinagmasdan ni Minjun ang babae at nagtataka kung hanggang kailan nga daw ba ito matutulog. Ilang sandali pa, ang oras ay 9 na ng umaga at ang dalaga ay nagising na. Matapos niyang mapalingon, napansin niya naman si Minjun na mukhang aalis. Kaya naman tinanong niya ito kung saan siya pupunta. Sinabi naman ng binata na binabalak niyang pumunta sa rooftop. Si Yena ay nag-alala sa kanya at sinabi na baka may iba pang zombie sa taas ng gusali. Tinanong ni Minjun kung gusto nga daw bang sumama ng dalaga, ngunit ito naman ay biglang tumanggi. Ang ating bida ay sinabi na siya na lang ang pupunta. Ilang sandali pa, siya ay palabas na at handa nang umakyat sa rooftop. Habang paakyat napansin niya naman ang crack sa salamin ng main door ng gusali. Ayon sa ating bida, hindi na daw magtatagal ang salamin sa pintuan kung patuloy ang mga zombie sa pagbunggo dito. Habang patuloy na paakyat si Minjun, mula sa likod niya naman ay may nagsalita na napakabaho dito sa lugar. Ang dalaga ay biglang sumunod dahil sa pakiramdam niya daw ay kailangan ni Minjun ng tulong niya. Ang eksena ay nalipat sa rooftop at ang ating bida ay nakita na din ang bangkay sa banyo. Habang siya ay nagugulat, napagtanto niya naman na ito daw ang girlfriend ng college student na lalaki. Si Minjun ay dinasalan na muna ang bangkay at siya ay agad na din lumabas matapos ng kanyang ginawa. Tinanong ni Yena kung wala nga daw bang tao sa loob. Sinabi ng ating bida na meron ngunit namayapa na ito. Mas makakabuti din daw kay Yena kung hindi na ito sisilip sa loob. Ang dalawa ay nagsimulang magplano na kailangan nilang magsunog o magpausok ng kung anong bagay para mapansin sila ng helicopter kung sakaling may mapadaan malapit sa kanila. Ang dalaga naman ay nagtaka kung paano sila gagawa ng signal sa helicopter. Sinabi niya din na hindi sila basta-basta makakapagpapansin sa helicopter. Kaya naman bago pa daw nila masindihan ang binabalak nilang pausokin, baka nakalayo na daw ang helicopter. Si Yena ay bigla na lang sumisigaw at tinatanong kung may iba pa nga daw bang survivors sa lugar. Si Minjun ay pinigilan sa pagsigaw ang dalaga dahil pwede daw na makapunta ang mga zombie dito. Habang sinasabi na hindi makakaakyat ang mga zombie dito, pinaalala naman ni Minjun ang malapit ng mabasag na salamin sa main door ng gusali. Ilang sandali pa, ang dalawa ay bumalik na sa apartment nila. Ang dalawa ay nagkwentuhan
hanggang sa nilalait na naman siya ng dalaga dahil nalaman niyang wala daw Instagram si Minjun. Sinabi niya din na kung meron man daw ay siguradong hindi daw ito aabot sa 50 followers. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap hanggang sa nasabi na lang ni Minjun na mahilig siyang maglaro ng computer games tulad ng zombie apocalypse na barilan. Ang dalaga ay sinabi din na hindi na daw kailangan pang maglaro ni Minjun ng zombie games dahil nasa zombie world na daw sila. Habang patuloy na sinasagot ng ating bida ang iba't ibang tanong ng dalaga, iniisip niya naman na pwede na silang mamatay anumang oras, ngunit nandito sila na nag-uusap na parang normal lang ang lahat. Naalala niya din noon na hindi man lang daw siya pinapansin ng dalaga. Habang kinukulit siya ni Yena sa iba't ibang klaseng tanong niya, ang ating bida naman ay hindi makapaniwala na kasama niya ang kanyang babaeng gusto sa isang kwarto habang sila ay nagkwekwentuhan. Sa dami ng tanong ng dalaga, wala nang nasasagot si Minjun. Bigla siya sinipa ni Yena at tinanong kung bakit hindi siya pinapansin nito. Habang sinasabi na may naiisip lang siyang iba, sinabi din naman ng dalaga na makapal ang mukha nito dahil sa hindi pagpansin sa kanya. Makalipas ang ilang araw, si Yena ay nagbabasa ng mga comics. Tinanong niya din ang ating bida kung tapos na nga daw ba itong maglaba. Habang naglalaba ang ating bida, sinasabi din naman ni Yena na nagugutom na siya. Si Minjun ay naiinis na sa dalaga at iniisip na umalis na lang at iwan mag-isa si Yena. Habang patuloy na naglalaba, iniisip niya naman na hindi siya alila ni Yena. Ayon sa ating bida, wala na silang kuryente, kaya naman naglalaba siya ng mano-mano. Maswerte pa din daw sila dahil gumagana pa din ang nawasa. Ngunit ang ipinag-aalala niya ay malapit nang maubos ang kanilang food supply. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nagpaalam na lalabas siya. Ang dalaga naman ay kaswal lang na sinabi na kailangan makabalik daw kaagad ang ating bida sa loob ng 30 minutes. Sinabi niya din kay Minjun na mananagot ito sa kanya kapag na-late ito ng dating mamaya, na agad namang naintindihan ni Minjun, ngunit sa kanyang isipan ay naiinis na siya sa pagiging bossy ng dalaga. Habang palabas ang ating bida, iniisip niya naman na nitong mga nakaraang araw ay nagpapatrol siya sa paligid isang beses sa isang araw. Sa kanyang pagpapatrol na obserbahan niya ang mga zombie na isang tipikal na zombie, sa alam nilang mga zombie sa mga zombie apocalypse na palabas. Dahil sa kanilang malabong paningin, hindi daw ito masyadong nakakaaninag ng malinaw mula sa mga 100 meters. Napansin din ng ating bida na sensitive masyado ang mga zombie sa mga tunog sa kanilang paligid. Napansin din ng ating bida na mas marami daw ang gumagalang zombie kapag gabi. Hinala ng ating bida na medyo sensitive ang mga zombie sa sinag ng araw, kaya naman mukhang nagtatago daw ito sa madidilim na parte pag sumapit na ang araw. Ayon kay Minjun, ang mga katangian daw ng mga zombie ay kapareho sa larong nilalaro niya. Iniisip ng ating bida na kung sakaling konektado ang zombie apocalypse na ito sa loob ng game, siguradong ito pa lang daw ang umpisa ng kalbaryo nila sa apocalypse na ito, dahil sigurado daw na magiging katapusan na daw ng kanilang mundo. Si Yena ay tapos na lahat basahin ang mga comic books sa kwarto, kaya naman naboboring na siya at nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Ang oras ay umabot na sa 4:00 ng hapon. Sinabi din ng dalaga na late na naman si Minjun, kaya naman kailangan daw nitong turuan ng leksyon ang ating bida para makinig parati ito sa kanya. Mula sa labas may narinig na naman daw ang dalaga na helicopter, ngunit para sa kanya hindi na daw mahalaga ito. Matapos nilang makakita noon ng helicopter, nagawa daw agad nilang makagawa ng apoy at mapausok ito para gawing signal, ngunit wala naman daw itong kwenta dahil hindi sila pinapansin ng helicopter. Ang oras ay umabot na ng 5:00 ng hapon. Ang dalaga ay nag-umpisang kabahan dahil hindi pa nakakabalik si Minjun. Habang naglalakad paikot sa kwarto, iniisip niya naman na baka kinain na ng zombie ang ating bida. Iniisip niya na hindi niya na ito papayagan na makalabas bukas. Kapag nakabalik ito mamaya bubugbugin niya din daw si Minjun. Ang araw ay malapit ng lumubog, habang ang dalaga naman ay naiiyak na habang sinasabi na sana hindi papatay si Minjun. Dahil sa malapit na tuluyang maggabi, iniisip niya naman na mukhang hindi na daw talaga babalik si Minjun. Habang siya ay malungkot at sinasabing huwag siyang iiwan mag-isa ng ating bida, bigla naman siyang may narinig na kung ano sa labas. Si Minjun ay dumating na habang sinasabi na may gusto siyang ipakita sa dalaga. Ang ating bida ay nagulat sa kanyang nakita dahil sa malungkot na itsura ni Yena. Habang naiiyak sinabihan niya naman na isang baliw si Minjun na mukhang gusto ng mamatay sa kanyang mga kamay. Ang dalaga ay handa ng turuan ng leksyon ng ating bida, ngunit sinabi niya naman na may gusto siyang ipakita sa kanya. Ang ating bida ay nakapulot daw ng papel na hinulog ng helicopter kanina. Sinabi din ni Minjun na sinubukan niya daw pumunta sa pinaglapagan ng helicopter para subukan itong hanapin, kaya naman na-late siya ng dating ngayon. Habang nagtataka siya kung ano ang tinutukoy niyang papel, bigla namang nagulat si Yena sa kanyang nakita at napatanong kung ano nga daw ba ang nakasulat sa papel. Ang Gangbuk area ay magkakaroon ng lockdown sa ika-10 ngayong buwan.
Napansin Yena na bukas na ang mangyayaring lockdown, habang ang ating bida naman ay pinatingin niya sa likod si Yena. Nakita ng dalaga na may nakalagay na caution sa district nila. Habang ang ibang lugar naman ay may mataas ang danger level, nakita niya din naman na may safe na danger level sa kasunod na lugar nila. Sinabi ng ating bida na maaaring mas tumaas pa ang danger level sa lugar na ito kapag tumagal, kaya naman ang pananatili sa lugar na ito ay hindi daw magandang idea. Napagtanto ng dalaga na kailangan nilang makaalis agad sa gangbuk, ngunit nagtaka naman siya kung posible nga daw bang makalabas sila ng gangbuk ng ligtas. Iniisip ni Minjun kung paano nila ginawa ng survey ang mga lugar para bigyan ng danger level. Iniisip niya din na malamang nonsense lang ang mga danger level sa papel. Ngunit wala silang pagpipilian sa ngayon, kundi ang paniwalaan ang sinasabi ng papel. Napansin ni Minjun na delikado ang mga lugar na papuntang north ng gangbuk, kaya naman hindi daw sila pwedeng dumaan dito. Ayon sa ating bida, wala daw silang ibang pagpipilian kundi ang tumawid sa Han River. Ayon kay Minjun, kailangan daw nilang umikot sa mga area na may delikadong danger level para umabot sila papunta sa Han River. Sinabi din ng ating bida na kailangan nilang dumaan sa Yongchondong. Malamang nakagawa din daw ang mga survivor dito ng barikada upang magkaroon ito ng ligtas na danger level. Si Yena ay napansin na matalino daw pala si Minjun pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Muling sinabi ng ating bida na kailangan nilang makaalis kaagad sa lugar. Ang dalaga ay sinabing gabi na at hindi naman daw siguro plano ni Minjun na umalis ngayong gabi. Ang ating bida ay sinabi naman na bukas sila ng umaga alis. Si Yena ay kinakabahan dahil baka hindi daw sila makarating ng ligtas sa Yongchondong. Nirekomenda niya din na manatili na lang sila dito ng ilang araw pa dahil malamang may dumating na daw na mga rescue dito sa mga susunod na araw. Sinabi ni Minjun na kung gusto daw mamatay ni Yena dito, wala na daw siyang magagawa. Ngunit para sa kanya ay aalis na siya bukas kapag sumapit na ang araw. Ang dalaga ay napaiyak na lang at pumayag na din na umalis sila bukas. Kinabukasan, ang dalawa ay handa nang umalis. Si Minjun ay napahinto at tinanong kung ayos nga lang daw ba kung hindi pupunta si Yena sa hospital ng kanyang tatay. Ang dalaga ay natahimik sandali at biglang sinabi na ayos lang ang mga magulang niya. Noong huling nakausap niya din daw ito ay sinabi nilang nakalabas na sila ng gangbuk. Habang inaalok ni Yena na umalis na sila, si Minjun naman ay may napapansin na kakaiba sa dalaga. Ang ating bida ay nagsimulang maglakad sa labas. Matapos tumingin sa mga sulok, tinawag niya na din naman si Yena para magpatuloy. Ang dalawa ay maingat na nagpatuloy para malagpasan ang mga zombie na kanilang nadadaanan. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nakarating na sa ibang lugar. Hindi din makapaniwala ang dalaga na madali lang nilang maiiwasan ang mga zombie. Ngunit si Minjun naman ay muling sinabi na hindi nila pwedeng ibaba ang kanilang depensa. Sinabi din ng ating bida na hindi gaanong marami ang mga zombie sa maliwanag na parte ng lugar. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na atake ang mga ito kapag nakita sila ng mga zombie. Habang nagtatanong ang dalaga kung gaano pa kalayo ang kanilang lalakadin, sinabi naman ni Minjun na malapit na sila. Sinabi din iyan na sana may makita silang bisikleta o kaya naman electric scooter. Ang ating bida naman ay sinang-ayunan ng dalaga, ngunit wala naman daw silang makita ni isa nito sa paligid para magamit. Si Yena ay sinabing magpahinga naman daw sila dahil pagod na siya. Habang sinasabi na masakit na ang kanyang mga hita, ang ating bida naman ay nagpapakasigma boy at sinabing magkape pa daw ang babae kung gusto nito, habang siya naman ay magpapatuloy na daw sa paglalakad. Habang naiinis si Yena sa kanya, pinagsasabihan niya din ang ating bida. Si Minjun naman ay pinapatahimik siya dahil maaari daw na marinig sila ng mga zombie. Muling tinanong ng dalaga kung gaano pa sila kalayo, kaya naman muling sinabi ni Minjun na malapit na sila. Sinabi ng dalaga na kanina pa sinasabi ng binata na malapit na sila, kaya naman si Minjun ay muling sinabi na huwag itong magreklamo at huwag maingay. Ang paglalakbay nila ay napuno ng pagrereklamo ni Yena hanggang sa makarating na lamang sila sa daanan na may barikada. Sinabi ni Minjun na nandito na sila sa Yongchondong dahil sa mga barikada mukhang mas ligtas nga daw talaga sa lugar na ito na ikinatuwa namang marinig ni Yena. Habang umaakyat na sa kabilang parte, napansin naman ng dalaga na walang mga zombie sa lugar, ngunit sinabi naman ni Minjun na huwag nitong ibaba ang kanyang depensa. Habang sinasabi na mukhang may nakita si Yena na ligtas na lugar para makapagpahinga sila. Sinabi naman ng ating bida na huwag masyadong maarte ang dalaga dahil kailangan na daw nilang magpatuloy. Matapos magulat sa sinabi ni Minjun, si Yena naman ay nagsisimula na namang magsungit at murahin ang ating bida. Matapos nilang malagpasan ang barikada, sinabi naman ni Yena na nauuhaw na siya, kaya naman bigyan daw dapat siya ni Minjun ng tubig. Habang naglalakad sinabi ng binata na kailangan nilang magtipid ng tubig, kaya naman magtiis lang daw muna ito. Sinabi ni Yena na ligtas naman na daw sa lugar na ito, kaya naman bakit hindi na lang daw pumasok si Minjun sa ibang bahay para kumuha ng tubig.
Ang ating bida ay muling binara ang dalaga at sinabi na siya na lang daw mag-isa ang kumuha ng mga gusto nito. Si Yena ay muling nagulat sa sinabi ni Minjun, tinanong niya din na kung bakit nga daw ba hindi nagiging maganda ang pakikitungo ni Minjun sa kanya. Matapos tumingin ang ating bida, sinabi niya naman na sinunod niya ang lahat ng mga ipinag-uutos ng dalaga nitong mga nakaraang araw. May limitasyon din daw ang katulad niya sa ugali ni Yena, kaya naman kung may gusto daw itong makuha, kunin niya na lang daw ito mag-isa. Ang dalaga ay muling naiinis sa sinabi ni Minjun, pinaalala niya din sa ating bida na para lang daw itong insekto noon sa eskwelahan nila na walang kwenta, matapos sabihin ng dalaga ang lahat ng panglalait sa ating bida. Sinabi niya naman na mukhang hindi nito naiintindihan ang kanilang sitwasyon. Sinabi ni Minjun na hindi na daw mahalaga kung sino ang mahirap o mayaman sa kanila, at lalong hindi na din daw mahalaga ang mga achievements nila sa eskwelahan, dahil sa ngayon si Yena daw ang mas walang kwenta sa kanilang dalawa. Sinabi niya din na wala itong alam kundi ang sumigaw at mang-attract ng zombie sa kinatatayuan nila. Sinabihan niya din na pabigat lang ang dalaga at hindi niya ito kailangan, kaya naman maghiwalay na lang daw silang dalawa. Si Yena ay muling nagulat sa sinabi ng ating bida, nagtataka din siya kung anong nangyayari kay Minjun, dahil noong mga nakaraan naman ay lagi daw itong sumusunod sa kahit anong sabihin niya. Habang pinagmamasdan niya itong umalis, iniisip niya din na ngayon niya lang nakitang ganito si Minjun. Dahil sa inis ni Yena sinabi niya naman na tama lang na maghiwalay silang dalawa, dahil hindi niya naman daw kailangan ang ating bida. Ang dalaga ay mas lalong naiinis dahil hindi man lang daw lumilingon si Minjun. Habang palayo na ang dalaga, sinabi niya naman na sana sinuntok niya muna sa mukha ang ating bida bago sila naghiwalay. Habang patuloy sa paglalakad, sinasabi niya naman na madali lang mamamatay si Minjun dahil isa lang daw itong mahinang nilalang. Ang dalaga ay nagtataka sa kanyang nakita matapos niyang makita ang nakaharang sa daan. Si Yena ay biglang tumingala at nakita niya ang gusali sa itaas. Nagtaka din siya dahil mukhang nakakita daw siya ng tao sa taas. Ang dalaga ay nagtataka sa kanyang naaamoy sa paligid. Habang kinakabahan si Yena, naalala niya naman ang nangyari sa kanya noong nakaraan. Ang dalaga ay nagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam. Ilang sandali pa habang naglalakad mag-isa si Minjun, si Yena naman ay dumating at sinabing isama na siya ng ating bida sa kanya. Napansin ni Minjun na inuutusan na naman siya ng dalaga. Nagtaka din siya kung bakit nga daw ba bumalik pa si Yena. Sinabi ng dalaga na binabawi niya na ang kanyang mga sinabi kanina dahil pareho lang naman daw ang pupuntahan nila. Ang ating bida ay sinabing humingi ng tawad ang babae sa kanya na ipinagtaka naman ni Yena. Dahil sa sinabi nito na para lang siyang insekto kanina sa eskwelahan nila, sinabi naman ni Minjun na magpalit naman daw sila ng sitwasyon ngayon at humingi daw ng tawad ang dalaga sa kanya na parang insekto. Ilang sandali pa, ang babaeng hindi man lang humingi ng tawad sa isang lalaki sa buong buhay niya ay nagsimulang umiyak, habang si Minjun naman na walang kwenta noon bago magka-apokalips ay naging isang Sigma boy bigla, at nawalan na ng pakialam sa babaeng gusto niya. Habang humihingi ng tawad si Yena, ang ating bida naman ay nanlaki ang mata dahil sa mga parating na zombie. Habang palapit na ang mga patay gutom, hinawakan na ni Minjun ang kamay ng dalaga at nagsimula ng tumakbo. Ang dalaga ay nagtataka dahil mula sa danger level na nasa papel ay ligtas daw sa lugar na ito. Habang sinasabi ni Minjun na tumakbo lang sila, siya naman ay biglang nakakita ng survivor sa isang gilid. Ang lalaki ay biglang tinawag sila at sinabing dito sila dumaan. Matapos makapasok agad naman nilang sinubukan na isara ang lagusan. Habang nag-aalala ang dalaga sa ating bida, ang mga zombie naman ay malapit nang makalapit sa kanila. Ang zombie ay nagsimulang makalapit na ipinag-alala naman ni Minjun. Matapos maitulak ng lalaki ang zombie kasama ang harang. Siya naman ay mabilis nang tumakbo habang sinasabing tumakbo na din silang dalawa. Habang sumisigaw ng malakas ang magandang dalaga, sinabihan naman siya ni Minjun na tumakbo na siya. Habang tinatakbuhan nila ang mga zombie, sila naman ay nagawang makaakyat sa barikada. Si Minjun ay sinabi din na kailangan nilang tumalon na sinang-ayunan naman ni Yena. Matapos makatalo ng dalawa, ang dalaga naman ay nagkaroon ng sprained injury sa kanyang paa. Na ikinagulat naman ni Minjun. Mula sa isang gilid ay may mga zombie na naman na parating. Matapos manlaki ang kanyang mata, naalala naman ni Minjun ang mga sinabi noon sa kanya ni Yena na lumaban naman daw ito minsan kanila si Yongbin. Si Minjun ay naglabas ng patalim at balak protektahan ang magandang dalaga, habang iniisip na sawa na siyang tumakbo at hindi lumaban. Mula sa isang sulok ay may parating na scooter. Habang may hawak itong baseball bat, sinabi naman ng lalaki na yumuko ang ating bida. Matapos mapansin ang parating sa kanyang likod, si Seongbin naman ay nagawa ng mahampas sa mukha ang zombie. Ang grupo ni Seongbin ay nag-umpisang patayin ang mga zombie sa paligid. Ang dalawa ay nagulat sa biglaang pagdating ng grupo.
Matapos patayin ang mga zombie, si Seongbin naman ay masayang sinabi sa kanyang mga kasama na napakasaya daw talagang pumatay ng mga zombie. Matapos niyang mapalingon, nakita niya naman agad ang dalaga na si Yena. Tinanong niya din kung ano nga daw ba ang ginagawa niya dito. Habang wala pa ding masabi si Yena, si Seongbin naman ay napansin na din si Minjun. Ang ating bida naman ay biglang kinabahan dahil sa presensya nila Seongbin. Iniisip niya din na napakadaming tao sa mundo, ngunit napakamalas niyang sila ang kanyang nakita dito. Si Seongbin ay tinanong si Yena kung ano nga daw ba ang ginagawa niya kasama si Minjun. Napansin ni Seongbin ang hawak na kutsilyo ng ating bida, kaya naman napagtanto niyang hindi daw pala duwag si Minjun dahil sa mukhang balak daw nitong labanan ang mga zombie kanina. Si Seongbin ay natawa dahil magkasama ang dalawa. Hindi niya din daw inaasahan na magsasama ang dalawa sa gitna ng apocalypse na ito, na awkward din namang sinang-ayunan ng dalaga. Si Yena ay nagpasalamat dahil sa ginawang pagligtas nila Seongbin sa kanila. Naikinatuwa naman ni Seongbin dahil totoo daw ang sinabi ng dalaga. Habang nakikinig ang ating bida sa background, si Seongbin naman ay inalok si Yena para sumama sa base nila dahil marami daw ang mga survivor sa kanilang base. Ipinaalam ni Yena na ila-lockdown na ang gangbuk, kaya naman bakit hindi pa nga daw ba sila umaalis sa lugar. Sinabi ni Seongbin na huli na daw para umalis pa sila sa gangbuk. Kaya naman inalok niya na lang na sumakay si Yena sa kanya para pumunta sa kanilang base na ipinagpasalamat naman ng dalaga. Ang isang kasamahan ni Seongbin naman ay nawalan na ng masasakyan at tinanong kung saan na nga daw ba siya sasakay. Muling sinabi ni Seongbin na makisakay na lang daw ito sa iba. Si Seongbin ay tinititigan ang malalaking kokomelo ng dalaga. Sinabi niya din na mas maganda daw kung isasama nila si Yena sa kanilang base na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kasama. Si Seongbin ay muling inalok si Yena na sumakay na sa kanya. Matapos lumingon ng dalaga sa ating bida, tinanong niya naman ang grupo ni Seongbin na kung paano nga daw ba nila isasama si Minjun. Si Seongbin ay tila ayaw isama si Minjun, habang ang mga kaibigan niya naman ay sinabing iwan na lang nila ito. Ang isang lalaki naman ay sinabi din na pababagalin lang sila ni Minjun at magiging gastos lang siya sa pagkain. Matapos sabihin ng mga kaibigan ni Seongbin na good luck sa paglalakbay ni Minjun, si Yena naman ay nag-aalala sa ating bida. Si Seongbin ay sinabing isama na lang nila si Minjun dahil hindi naman daw magiging mahirap kung madadagdagan sila ng isa pa. Ang ating bida ay sinabi naman na hindi siya sasama sa kanila dahil mas gusto niya daw ang mapag-isa. Sinabi din ni Minjun na kaya niyang pangalagaan ang kanyang sarili. May iba din daw siyang pupuntahan, kaya naman ayos lang daw na kung hihiwalay siya sa kanila. Ang dalaga ay nag-aalala pa din dahil sa hindi pagsama ni Minjun. Habang naglalakad siya palayo, pinahinto naman siya ni Seongbin dahil sa hindi pagpansin ni Minjun sa kanya. Pinaalala naman ni Seongbin noong huling hindi siya pinansin noon ni Minjun. Sinabi ni Seongbin na sira na daw ang kanilang bansa, kaya naman pwede niya napatayin si Minjun nang hindi iniintindi ang batas. Si Minjun ay napalingon dahil sa mga sinabi ni Seongbin. Sinabi niya din na inalok niya ito ng maayos kanina, kaya naman sa huling pagkakataon muli niyang inalok ang ating bida na sumama sa kanilang grupo. Si Yena ay tinanong kung seryoso nga daw ba sila napapatayin nila si Minjun, matapos sabihin na malamang siya din ang nambugbog kay Minjun noong nakaraan. Sinabi niya naman na hindi pa din daw talaga nagbabago ng kahit kaunti si Seongbin. Habang pinagmamasdan sila ng ating bida, naalala niya naman kung gaano kamanyakol si Seongbin, pati na din ang kanyang mga kasamahan. Matapos nilang sabihin noon na bebembangin nila si Yena kapag pumasok ito sa kwarto, ang ating bida naman ay nagulat dahil dito. Habang napapaisip ang ating bida, si Seongbin naman ay tila nagpapa-good boy sa harap ni Yena. Si Minjun ay biglang humingi ng tawad sa kabastusan niya kay Seongbin at sinabing sasama na siya sa kanila. Matapos matigilan, si Seongbin ay natuwa din naman at sinabing tama ang desisyon ng ating bida dahil pagpapakamatay daw ang gumala mag-isa sa mundong ito. Mula sa background sinabi ni Seongbin na sumama na si Minjun sa kanila at bukas na bukas din ay sasamahan daw nila si Minjun sa sinasabi nitong pupuntahan niya bukas. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar. Matapos makarating sa base nila tinanong naman ni Seongbin kung natatandaan nga daw ba ni Minjun ang lugar na ito na ipinagtaka naman ni Minjun. Hindi nagtagal na pagtanto lang din ng ating bida na ito ang construction site na kung saan palagi siyang binubugbog nila Seongbin. Matapos makapasok sa entrance ang mga kasamahan ni Seongbin naman ay isinasara na din ang kanilang dinaanan. Si Minjun ay tinawag si Yena ng pabulong. Sinabi niya din na mukhang hindi maganda ang pagsama nila sa grupo ni Seongbin, kaya naman tumakas daw sila dito kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Ang dalaga naman ay nagtaka kung anong ibig sabihin ng ating bida. Sinabi ni Minjun na may masamang pakiramdam siya sa mga susunod na mangyayari, habang si Yena naman ay sinabi din na huwag mag-alala ang ating bida, dahil alam niya daw na mapagkunwari lang sila Seongbin na maangas. Sinabi niya din na sunod-sunuran niya lang daw noon si Seongbin simula noong elementary sila, kaya naman kung may gagawin daw ito sa ating bida, si Yena daw ang bahala sa kanya.
Pinaalala niya din na may iba pang tao sa base nila, kaya naman hindi daw nila basta-basta masasaktan si Minjun. Ang ating bida ay sinabi din na mukhang normal na mga estudyante pa din daw ang tingin Yena sa kanila, ngunit para kay Minjun alam niya na daw ang mga totoong ugali nila. Muling sinabi ni Minjun na hindi na katulad ng dati si Seongbin na kilala ni Yena. Matapos ng ilang sandaling katahimikan, si Yena naman ay tinawag si Seongbin. Matapos lumingon ng binata, sinabi naman ni Yena na aalis na daw sila ni Minjun. Sinabi ng dalaga na balak nilang pumunta sa Seongpong shelter, dahil kung hindi daw sila agad pupunta sa lugar malamang hindi na daw niya maabutan pa ang kanyang mga magulang sa lugar. Si Seongbin ay nagduda sa sinabi ni Yena, dahil sa kanyang pagkakaalam, naubos na daw ang mga survivors sa Seongpong. Muling sinabi ni Seongbin na magpahinga na lang daw muna sila ngayong araw dito, dahil bukas sasamahan na lang daw nila ang dalawa sa pupuntahan nila. Muling sinabi ni Yena na nagmamadali sila, kaya naman aalis na daw silang dalawa ni Minjun. Ang kasamahan ni Seongbin ay hinarangan sila Yena, habang si Seongbin naman ay muling sinabi na sasamahan niya na lang daw silang dalawa bukas sa kanilang pupuntahan. Tinanong din ni Seongbin kung ano nga daw ba ang relasyon nilang dalawa ni Minjun. Matapos lumingon ng dalaga muli namang sinabi ni Yena na aalis na sila. Si Minjun ay iniisip na nakita niya na daw na mangyayari ito kanina, kaya naman sinabi niyang sumama na lang muna sila sa kanila, palubog na din ang araw, kaya naman mas maganda daw kung mananatili na muna sila dito. Si Yena ay wala nang nasabi, at sila ay nagpatuloy na papunta sa loob ng base. Habang sila ay naglalakad, napansin naman ni Minjun na pinuno nila ng barikada ang lugar. Napansin ng ating bida ang pag-aalala sa mukha ng dalaga, kaya naman kinalabit niya ito, at sinabing huwag siyang mag-alala, habang iniisip niya naman na hindi niya iiwan si Yena. Ang dalaga ay biglang nagulat matapos makarinig ng zombie sa paligid. Nakita niya din ang mga zombie sa butas ng barikada, kaya naman napatanong siya kung ligtas nga daw ba sa lugar na ito. Habang sinasabi na mag-relax lang ang dalawa dahil walang makakapasok na zombie dito, iniisip naman ni Minjun na parang masisira na daw ang barikada nila anumang oras. Mula sa mas mataas na point of view makikita naman na napapaligiran na sila ng mga zombie sa paligid. Napapaisip din si Minjun na kung sino naman daw kaya ang baliw na gagawa ng base sa ganitong lugar. Napansin din ng ating bida ang hagdan na kanilang aakyatin, at iniisip na mukhang hinihila nila ito matapos nilang umakyat para walang ibang makaakyat sa lugar. Matapos makaakyat ng grupo, sinabi naman ni Seongbin sa isang matabang lalaki na nagdala siya ng mga bagong tao sa base. Ang matabang lalaki ay napansin agad ang mga bagong bisita nila. Si Seongbin ay pinakilala sila bilang kanyang mga kaklase. Pinaalala niya din kay Bongju na ang babaeng ito ay si Han Yena. Ang matabang pork chop naman ay nagalak makita si Yena, at sinabing matagal niya na itong gustong makita. Tinanong niya din kung bakit nga daw ba hindi nito inaccept ang friend request niya noon sa Instagram. Mula sa background tinanong ni Seongbin na kung kilala niya nga daw ba si Bongju, na agad niya namang sinabi na ngayon niya lang narinig ang pangalan nito. Mula sa isipan ni Yena, nagtataka din siya kung sino nga daw ba ang matabang pangit na ito. Sinabi ni Bongju na ligtas dito, kaya naman mag-relax lang daw sila dito sa lugar. Si Yena ay kinakabahan at sinabi din naman na ilalakdown na daw ang probinsya ng Gangbuk, kaya naman delikado na daw ang manatili pa dito sa lugar. Ang matabang lalaki naman ay sinabi din na fake news lang ang lahat ng yon, at sinabing maghihintay na lang sila dito hanggang sa may dumating na rescue team. Sinabi din ni Bongju na may sapat naman daw silang pagkain dito at makakapag-relax din kung sakaling hindi agad dumating ang mga rescue team. Mula sa kanilang campus sila ay may parang picnic area, pati ang mga hagdan na papunta sa taas ng gusali ay hinarangan din nila ng iba't ibang mga bagay. Dahil sa effort na ginawa sa base na ito, hindi naman makapaniwala ang ating bida na ginawa nila ang lahat ng ito. Tinanong ni Bongju kung may nahanap nga daw ba si Seongbin, ngunit sinabi naman nitong wala, dahil matapos nilang makita ang dalawa ay agad na silang bumalik dito. Sinabi din ni Bongju na ayos lang na wala silang nahanap na pagkain ngayong araw, dahil sa nahanap nitong magandang babae, mas maganda na daw ito kaysa sa pagkain. Matapos marinig ang usapan ng dalawa, si Yena naman ay biglang kinabahan dahil sa panganib na kanyang kinakaharap. Iniisip niya din na tama ang mga sinabi ni Minjun dahil isa daw pala talagang malaking kupal si Seongbin. Si Yena ay kinalabit si Seongbin at sinabing gusto niya itong makausap. Matapos nilang medyo makalayo, tinanong naman ni Seongbin kung anong problema. Si Yena naman ay muling sinabi na paalisin na sila ni Seongbin. Hindi niya din daw alam na ganito sa lugar na ito. Alam din daw ni Seongbin na ayaw ni Yena sa mga ganitong klaseng lugar. Matapos sabihin na hindi niya kakayanin ang manatili dito, si Seongbin naman ay nagugulat. Si Yena ay muling sinabi na aalis na sila. Matapos sabihin na umalis na sila ni Minjun, si Seongbin naman ay bigla siyang hinawakan nito, na ipinagtaka naman ng dalaga. Si Seongbin ay tinawag na bitch ang dalaga, at sinabing hindi ito pwedeng makaalis. Sinabi din ni Seongbin na hindi na tulad ng dati ang kanilang mundo na pwedeng manipulahin palagi ng dalaga.
Ang ating bida ay sumingit sa eksena at sinabing pakawalan nito si Yena. Si Seongbin naman ay nagtaka at tinanong kung ano nga daw ba ang binabalak na gawin ng bastardong si Minjun. Si Seongbin ay tinanong si Minjun na kung ano ang kanyang gagawin kung ayaw niyang tumigil sa kanyang ginagawa. Tinanong niya din na kung gusto nga daw ba ng ating bida na saksakin siya gamit ang kanyang dalang patalim. Habang pinipigilan iyan na si Seongbin, sinasabihan niya naman si Minjun na ilabas ang kanyang sandata upang magkasubukan silang dalawa. Si Bongyu ay biglang lumapit at tinanong kung anong nangyayari sa kanila. Sinabi naman ni Seongbin na nandidiri daw si Yena sa lugar na ito dahil hindi daw ito sanay sa mga ganitong klaseng lugar. Si Porkchop naman ay sinabi na huwag mag-alala si Yena dahil malinis daw sa loob ng kanyang tent. Nagulat din si Bongyu matapos sabihin ni Seongbin na may dalang patalim si Minjun at ayaw niya daw itong isuko. Ang ating bida ay sinabihan nila na isuko niya na ang patalim nito dahil kung hindi paparusahan daw nila ito ng malupit. Habang ibinibigay ni Minjun ang kanyang patalim, iniisip niya naman na wala siyang magagawa dahil sa dami nila, kaya naman kailangan daw nitong ibigay ang kanyang sandata. Ang isang lalaki ay sinabi na siya ang second in command sa lugar na ito, kaya naman huwag na daw itong mag-isip ng masama dahil ang katulad daw ni Seongbin sa lugar na ito ay tanging squad leader lang kung ihahalin tulad ang grupo nila sa army. Ang lalaki ay sinabi din na may patakaran sila sa lugar na ito na kapag nagkamali si Minjun ng 2 beses oras na daw para mamatay siya, na agad niya namang naintindihan habang iniisip na napakawalang kwenta daw talaga nila. Si Bongju ay sinabi na mukhang pagod na si Yena, kaya naman inalok niya ito para matulog sa kanyang tent. Ang dalaga ay biglang napamura matapos siyang hakbayan ni Porkchop, kaya naman ito ay biglang medyo nainis. Tinanong niya si Yena kung bakit siya nito minura, ngunit ang dalaga naman ay sinabi na naging magugulatin lang daw siya nitong mga nakaraang araw dahil sa ilang araw na silang nasa labas habang sinusubukan na makasurvive sa mga zombie. Si Bongju ay agad namang inintindi ang sinabi sa kanya ni Yena. Ayon kay Bongju siya daw ang may pinakamaganda at may pinakamalawak na tent dito, malambot din daw ang sahig nito sa loob, kaya naman inalok niya na si Yena na pumasok dito. Ang dalaga ay nagulat at iniisip na gusto na agad siyang bembangin ng baboy sa kanyang harapan. Kailangan niya din daw mapatagal ang oras para mabembang siya, dahil kailangan niya daw makahanap ng pagkakataon para makatakas dito sa lugar. Si Bongju ay nadismaya matapos maudlot ang balak niyang pagbembang sa dalaga, dahil sinabi ni Yena na nagugutom na siya dahil ilang araw na daw siyang hindi nakakakain. Ang ating bida ay nakatulala lamang habang mula naman sa background ay sinabi na magluluto sila ng masarap ngayong araw dahil sa pagdating ni Yena. Si Minjun ay iniisip na napakapangit ng nangyari sa kanila dahil sa pagkakataong ito ay wala na silang aasahan na ibang tao kundi ang mga sarili lang nila. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang panghaharas na ginagawa nila kay Yena, iniisip niya naman na mas delikado pa ang mga taong ito para sa dalaga kesa sa mga zombie. Iniisip din ni Minjun na anumang oras ay maaari nang mabembang si Yena, kaya naman nag-isip ng paraan si Minjun para makatakas silang dalawa. Iniisip niya na gamitin ang mga zombie sa paligid upang gumawa ng gulo at para magkaroon sila ng pagkakataon para tumakas. Nakita din ni Minjun ang 3 lalaki at iniisip na hindi siya sigurado na kung mapagkakatiwalaan niya nga daw ba ang 3 middle-aged na mga lalaki. Si Minjun ay iniisip na kumilos kapag sumapit na ang gabi. Umaasa din siya na sana hindi pa mabembang ang dalaga bago siya magkaroon ng pagkakataon para kumilos. Habang sila ay nagluluto ng karne ng baboy, si Bongju naman ay sinabi na sunod niyang kakainin mamaya si Yena. Si Yena ay muling napamura at sinabing amoy baboy si Porkchop, kaya naman medyo nagalit na naman ito at tinanong kung ano daw ang ibig sabihin ni Yena. Ang dalaga naman ay nagpalusot at sinabing napakabango ng niluluto nila na kasing amoy ni Bongju. Ang grupo ay inutusan si Minjun na bigyan ang 3 lalaki ng pagkain. Napansin ng ating bida na isang plato lang ito at may napakakonting serving, kaya naman iniisip niya na ibigay na lang din ang kanyang pagkain sa 3. Matapos makalapit ng ating bida, binigay niya naman na ang pagkain sa kanila. Ang lalaki naman ay agad nagpasalamat kay Minjun. Ang gabi ay mabilis na sumapit. Habang nagliliyab ang apoy sa bakal na drum, si Yena naman ay patuloy na nananatili sa tabi ni Minjun. Si Yena ay tinawag ni Bongju at sinabi na lumapit ito sa kanya at mag-relax kasama siya. Ngunit ang dalaga naman ay sinabing ayaw niya. Sinabi din ni Bongju na oras na daw para matulog sila. Ngunit si Yena ay muling sinabi na matutulog na lang daw siya dito sa labas, habang iniisip na tatakas siya mamaya habang tulog na silang lahat. Si Bongju ay naiinis na dahil kanina pa daw nagpapakipot si Yena. Si Seongbin ay lumapit kay Porkchop at sinabi na tumigil na ito sa kanyang ginagawa. Si Bongju ay nagulat naman sa sinabi ni Seongbin. Siya ay muling pinagmumura si Porkchop at muling sinabi na tumigil na ito sa kanyang ginagawa. Si Bongju ay tuluyan ng nainis at sinabing nababaliw na si Seongbin.
Tinanong din ni Porkchop kung nauntog nga daw ba ang ulo ni Seongbin kanina para yabangan siya nito ngayon. Ang isang lalaki ay sinabi na tumigil na ang dalawa, ngunit si Seongbin naman ay muling sinabi na noong una pa lang ay gusto niya nang patayin si Bongyu. Habang nanlalaki ang kanyang mata, sinabi niya din naman na siya na ang bagong boss dito. Si Bongyu ay hindi na nakapagpigil at tuluyan nang nagpakawala ng kanyang suntok. Si Seongbin ay nagawang makaiwas, at ito ay bigla na lang nakapunta kaagad sa likod ni Bongyu para sakalin ang leeg niyang hindi makita. Ang kasamahan ni Bongyu ay nainis sa ginagawa ni Seongbin, kaya naman pinagmumura niya ito. Ang lalaki ay wala nang nagawa matapos siyang hampasin ng kasamahan ni Seongbin. Ang grupo ni Seongbin ay nag-umpisang tapusin ang grupo ni Bongyu at tuluyan na silang patayin. Ang isang nakakatandang lalaki ay napansin na hindi na tama ang ginagawa ni Seongbin, kaya naman sinabi nila na kung wala nga daw bang aawat sa grupo. Sila Minjun ay napansin din ang nangyayari. Iniisip din ng ating bida na ito na ang kanilang pagkakataon, kaya naman tinawag niya na si Yena para tumakbo at tumakas sa lugar. Si Seongbin ay biglang may napansin at ito ay ang pagtakas ng dalawa. Matapos niyang sabihan na pigilan silang dalawa, ang isang kasamahan naman ni Seongbin ay nagawang mahawakan si Yena at mapigilan. Si Minjun ay napalingon at nag-alala sa kalagayan ng dalaga. Habang patuloy na pumipigla si Yena, sinabi naman ng lalaki na huwag tumakas si Yena dahil papatayin niya daw ito kapag nagtangka itong tumakas. Ang dalaga ay biglang kinagat ang braso ng lalaki, kaya naman si Yena ay nagawa ng makawala sa pagkakahawak nito. Ang lalaki ay binalak na saksakin patalikod ang dalaga, ngunit si Minjun naman ay nagawa itong mapigilan. Habang naiinis ang lalaki sa ginawa ng ating bida, siya naman ay nagawa ding masipa si Minjun. Ilang sandali pa, ang patalim ay biglang tumilapon at ang dugo ay nagsimulang tumulo. Habang binibigkas ang pangalan ni Minjun, si Yena naman ay patuloy na nagugulat. Habang iniinda ng ating bida ang kanyang tagiliran na sinaksak, ang mga lalaking may edad naman sa paligid ay nag-aalala. Ang isang kasamahan ni Seongbin ay muling sinipa si Minjun. Habang pinagtutulungan nila ang ating bida, si Yena naman ay napasigaw na lang sa isang gilid. Matapos hawakan ang kamay ng dalaga, sinabi naman ni Seongbin na matagal niya na daw pinapantasya si Yena simula pa noong nasa middle school sila. Habang nagugulat ang dalaga, sinabi naman ni Seongbin na lahat daw ng gusto niyang babae ay nakukuha niya, ngunit si Yena lang daw ang hindi niya pa nakukuha at natitikman. Habang sinasabi na wala nang magliligtas kay Yena sa lugar na ito, sinabi niya naman na mayaman din ang mga magulang niya, gwapo din naman daw siya, at may magandang pangangatawan, kaya naman bakit hindi pa daw isuko ni Yena ang katawan niya sa kanya. Habang patuloy na natatakot ang dalaga, tinanong naman ni Seongbin na kung bakit pa nga daw ba nagpapakipot si Yena sa kanya. Habang tumatawa ang manyakol, sinabi niya naman na sa wakas matitikman niya na din daw kung gaano nga daw ba kasarap si Yena. Ang isang nakakatandang lalaki ay biglang nagsalita at pinipigilan si Seongbin sa balak nitong gawin, ngunit bigla lang itong nakatanggap ng malakas na sipa. Matapos niyang bumagsak ang mga kasamahan niya naman ay nag-alala sa kanya. Si Seongbin ay pinaalala sa lalaki na may dalawang pagkakataon lang daw sila. Ayon sa kanya, pangalawang pagkakataon niya na daw ngayon, kaya naman oras na daw para mamatay ang lalaki. Si Seongbin ay pinulot ang lalaki at ito ay bigla niya na lang din ibinato habang ito ay sumisigaw. Si Yena ay napagmasdan ang pangyayari at patuloy kinakabahan dahil sa ginagawa ni Seongbin. Ang lalaki ay tuluyan ng bumagsak at ang mga zombie naman sa malapit ay agad na ding lumapit sa kanya. Ang dalawang lalaki ay bigla ding nainis sa ginawa ni Seongbin at sinabihan pa siyang nababaliw. Si Seongbin naman ay sinabi na sila na daw ang bahala sa dalawang lalaki na ipinagtaka naman ng dalawa niyang kasamahan. Siya ay biglang nainis at muling sinabi na itapon na nila ang lahat sa first floor maliban kay Yena. Habang nagsisigawan ang mga lalaki sa background, si Yena naman ay nilapitan si Minjun para tanungin ang kalagayan nito. Habang sinasabi na kailangan na nilang makatakas ng ating bida, si Seongbin naman ay tinanong kung ano nga daw ba ang balak gawin ni Yena. Sinabi niya din na delikado na sa labas, kaya naman inalok niya ang dalaga na sumama na lang sa kanya para magsaya sila ngayong gabi. Ang isang lalaki ay handa ng ibato si Minjun. Habang binubuhat niya ang ating bida na pagtanto niya namang napakabigat nito, kaya naman tinawag niya ang isa niyang kasama. Ang dalawa ay nagbibilang ng 3 para sabay ibato si Minjun. Matapos ang bilang na 3 ang ating bida naman ay nagawang mahila ang damit ng isang lalaki na ikinagulat naman nito. Habang nahuhulog ang ating bida, ang isang lalaki naman ay matagumpay niyang nahila at kasabay niya na din nahuhulog. Si Seongbin ay napalingon matapos marinig ang kanyang barkada na sumisigaw. Ang isang kasama ni Seongbin ay tinatawag ang kasamahan nilang si Seongyeon, habang si Seongbin naman ay tinanong kung anong nangyari. Kaya naman agad sinabi ng kanyang kasama na nahulog daw si Seongyeon dahil sa paghila ni Minjun sa kanya. Ang dalawa ay tuluyan ng sumalagpak sa sahig, habang sila naman ay iniinda pa din ang sakit ng kanilang pagkakahulog.
Si Songyun ay tuluyan ng bumabangon at bigla niya na lang din nakita ang baliko niyang binti dahil sa pagkahulog. Habang tumatayo na si Minjun, si Songyun naman ay hinawakan ang binti ng ating bida. Habang naiinis si Songyun kay Minjun, tinanong niya naman ito kung saan niya balak pumunta. Sinisi niya din ang ating bida dahil sa kanyang nabalikong binti. Habang siya ay humihingi ng tulong kay Minjun, ang zombie naman sa kanyang likod ay tuluyan na siyang gustong kainin. Ang isang lalaki at si Seongbin ay wala nang nagawa kundi panoorin ang nangyaring pagkain sa kanilang kasamahan. Napansin iyan na naabala ang dalawa, kaya naman agad na din siyang tumakbo palayo, ngunit agad naman siyang napansin ni Seongbin na tumakbo. Si Seongbin ay agad na ding hinabol ang dalaga. Matapos tumungtong ni Yena, siya naman ay nag-umpisa na ding maglakad sa mga barikada. Si Seongbin ay pinapatigil ang dalaga, naiinis din siya dahil sa ginagawang pagtakas ni Yena sa kanya, habang dahan-dahan na bumabalanse ang dalaga. Si Seongbin naman ay tinanong na kung saan siya pupunta dahil sa napakarami daw ng mga zombie sa paligid. Si Yena ay nakakita ng platform sa malapit habang si Seongbin naman ay patuloy na sumusunod at tinatakot ang dalaga. Si Yena ay biglang tumalon sa platform at siya naman ay matagumpay na nakatalon papunta sa solidong tungtungan. Ang dalaga ay napalingon sa kanyang likod habang si Seongbin naman ay tinanong na kung sa tingin daw ba nito ay makakatakas siya sa kanya. Si Seongbin ay biglang tumalon sa kahoy na tungtungan at ito naman ay biglang nayanig dahil sa kanyang pagtalon. Si Seongbin ay nagulat sa nangyari dahil siya ay patumba na kasama ang kahoy na tungtungan. Si Seongbin ay bumagsak ng malakas sa sahig habang si Yena naman ay nakakita ng pagkakataon at may binabalak na gawin. Si Yena ay biglang sumigaw at nagtatawag ng zombie sa kanyang kinaroroonan at ang mga zombie naman ay agad na alerto sa boses ng dalaga. Habang patuloy na sumisigaw si Yena, si Seongbin naman ay nainis sa ginagawa ng dalaga na pagtawag sa mga zombie. Dahil sa kanyang inis, si Seongbin naman ay sinabihan na papatayin niya si Yena kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Siya ay napalingon sa isang sulok at ang mga zombie ay parating na para siya ay kainin. Si Seongbin ay sumisigaw habang tumatakbo dahil sa pagkataranta, habang pinagmamasdan naman siya ni Yena. Ang dalaga ay nag-aalala sa ating bida, nagdasal din siya na sana maging ayos lang si Minjun. Hindi nagtagal nakita niya na din ang ating bida. Habang siya ay masaya sa kanyang isipan na makita si Minjun, agad niya na din naman itong tinawag at tinanong kung kaya nga daw ba nitong umakyat. Si Minjun ay nag-umpisang umakyat, habang siya ay nahihirapang umakyat, ang dalaga naman ay iniisip na sana makaakyat ng ligtas ang ating bida. Hindi nagtagal na gawa na ni Yena na mahila si Minjun. Matapos makapunta sa ligtas na tungtungan, tinanong naman Yena kung hindi nga daw ba nakagat ng zombie ang ating bida, na agad din namang sinabi ni Minjun na hindi siya nakagat ng zombie. Ang isang kasamahan ni Seongbin ay nakita sila, kaya naman tinanong niya din kung saan nga daw ba si Seongbin. Ang ating bida ay sinabi na kailangan na nilang makalayo dito, na sinangayunan naman ni Yena. Ang dalawa ay balak ng tumalon. Habang tinatanong ng dalaga na kung kaya nga daw ba ni Minjun na tumalon at makatakbo, sinabi niya naman na huwag mag-alala si Yena sa kanya. Matapos nilang tumalon si Minjun naman ay ininda ang sakit ng kanyang pagkabagsak. Tinanong ni Yena kung kamusta ang kalagayan ni Minjun. Ilang sandali pa, si Yena ay inakay na ang ating bida upang makalayo sila at makahanap ng ligtas na lugar. Habang sila ay naglalakad maririnig naman ang pagsigaw ni Seongbin habang hinahabol pa din ng mga zombie. Habang patuloy silang naglalakad, sila naman ay nakakarinig ng mga zombie sa lahat ng direksyon. Si Minjun ay tinawag si Yena at sinabing tumakbo na siya mag-isa kapag nakita sila ng zombie. Ang dalaga naman ay sinabi din na maging positibo lang si Minjun dahil makakahanap din daw sila maya-maya ng ligtas na matutuluyan. Habang sinasabi ni Yena na susubukan niyang iligtas ang ating bida, siya naman ay nagagamit ang kanyang sensitive na pang-amoy para dumaan sa mga hindi amoy zombie na mga eskinita para maiwasan ang mga zombie. Habang patuloy silang naglalakad, si Yena naman ay may nakitang pintuan na medyo nakabukas. Ang dalaga ay pumasok dito at dahan-dahang sumilip sa lugar. Iniisip ni Yena na wala siyang nararamdaman na merong zombie dito o kaya tao. Umaasa din siya na sana tama ang kanyang hinala. Ang dalaga ay dinala na dito si Minjun at sinabing magpahinga na muna ito. Habang iniinda pa din ng ating bida ang sakit ng kanyang pagkasaksak, sinasabi naman ni Yena na sana maging ligtas si Minjun. Habang patuloy na nahihirapan si Minjun, ang dalaga naman ay naiiyak na sa kanyang nakikitang paghihirap ng ating bida. Ang dalaga ay sinisisi ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari kanina. Sinisi niya din ang kanyang sarili kung bakit laging nabubuli noon ang ating bida. Si Yena ay humigpit ang kapit kay Minjun habang sinasabi na sana kayanin nito na makasurvive. Mula sa isang sulok may narinig ang dalaga na palapit sa kanila na naglalakad. Habang inaabangan ng dalaga kung sino ang lalabas sa isang sulok, iniisip niya din naman na kung zombie o tao nga daw ba ang lalabas sa isang sulok na ito. Hindi nagtagal lumabas na ang nasa likod ng pader at ito ay isang taong may dalang palakol.
Ang dalawang lalaki ay nagulat dahil hindi nila inaasahan na tao ang makikita nila. Nakikilala ng lalaki ang magandang dalaga, habang si Yena naman ay naalala din ang lalaki dahil sa pagtulong nito noon sa kanila. Habang nagugulat ang lalaki dahil nagawang makasurvive ng magandang dalaga, natuwa naman si Yena dahil nakaligtas din ang lalaki. Ang sugatan nating bida ay napansin din nila at tinanong kung nakagat nga daw ba ang batang lalaki ng zombie, ngunit agad namang pinaliwanag ni Yena na nasaksak ng kutsilyo ang kanyang kaibigan. Nakiusap ang dalaga na tulungan siya ng dalawang lalaki. Ang lalaki ay tinanong ang kanyang kasama kung may first aid kit nga daw ba ito sa kanyang bag. Habang nasa likod ng dalaga ang lalaki, siya naman ay biglang puwenepuwersa ang dalaga. Mula sa background nagsasaya ang dalawang lalaki at balak pagsamantalahan ang dalaga. Mula sa madilim na lugar may naglalakad namang palapit. Ito ay isang tao na may dalang pamalo na may maraming pako. Sinabi din ito sa dalawa na tumigil sila sa kanilang ginagawa na ipinagtaka naman ng dalawang lalaki. Ang dumating na lalaki ay binigyan din ng 3 segundo ang dalawang lalaki para sumuko at para hindi mamatay. Ang dalawang lalaki naman ay nayabangan sa lalaking dumating at nagpa siyang patayin ito. Habang pasugod ang isang lalaki, ang sandata naman ng misteryosong tao ay kanyang binitawan at biglang naglabas ng maliit na kutsilyo. Matapos iwasiwas ang sandata ng lalaki, ang misteryosong lalaki naman ay nakaiwas at nagawang masaksak ang lalaking manyakol. Matapos masilayan ang kanyang kasama na madali lang pinatay. Ang natitirang kupal naman ay binalaan ang binata na huwag gagalaw habang ang palakol naman nito ay nakatutok sa ulo ng dalaga. Ang misteryosong tao ay hawak ang kanyang kutsilyo sa kakaibang paraan at ang natitirang kupal naman ay bigla na lang din natamaan ng kutsilyo sa ulo. Si Yena ay nagulat dahil kilala niya ang misteryosong lalaki at ito ay walang iba kundi si Kang Hakshol na kanilang kaeskwela na nagawang makatakas noon sa North Korea. Matapos gamitin ang first aid kit na nasa paligid, tapos na din matahi ni Hakshol ang sugat ni Minjun at mabuti na lang daw ay hindi malalim ang sugat nito. Ayon kay Hakshol mas malala daw ang pagkabugbog sa katawan ng ating bida kesa sa saksak. Matapos sabihin na kailangan nito ng isang araw na pahinga upang tuluyang makagalaw, si Yena naman ay nagpasalamat sa binata. Namangha din siya dahil sa galing ni Hakshol sa paggamit ng first aid kit. Ang binata naman ay sinabi din na natutunan niya lang daw ito noon dahil kinakailangan. Sinabi ni Hakshol na delikado sa lugar na ito, kaya naman ano naman daw ang ginagawa nilang dalawa dito ni Minjun. Sinabi naman Yena na pumunta sila dito, dahil ayon sa papel na hinulog noon ng helicopter ligtas daw sa lugar na ito, ngunit nagawa daw silang mahuli ng grupo ni Seongbin. Si Hakshol naman ay agad nakilala si Seongbin at tinanong kung nasaan na nga daw ba ito ngayon. Pinaliwanag naman Yena na patakas na sila kanina, kaya naman hindi na daw nila alam kung naging zombie na nga daw ba ito o namatay, matapos nilang makita ito na hinahabol ito ng zombie kanina. Ang binata naman ay sinabi na malamang buhay pa ang kupal na si Seongbin. Habang nililinisan ang kanyang patalim, sinabi niya namang nagkamali ang mga nasa helicopter dahil sa maling pagbigay nila ng impormasyon. Mula sa background, sinabi din naman ni Hakshol na delikado sa lugar para sa katulad ni Yena. Sinabi niya din na delikadong mahuli ng ibang kalalakihan ang dalaga, siguradong pagsasamantalahan din daw nila ito, dahil sa lugar na ito wala na daw ang umiiral na batas, hindi magtatagal marami na daw ang mga taong magkakagulo sa buong lugar. Ang dalaga naman ay natakot sa mga sinasabi ng binata sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa kanya. Tinanong din ng dalaga kung ano nga daw ba ang ginagawa dito ng binata, kaya naman sinabi niyang may plano siya, at ito ay ang pagpunta sa Gangnam. Ang babae naman ay nagulat at tinanong kung seryoso nga daw ba ito. Ayon kay Yena mag-uumpisa ng magsara ang northern part ngayong araw, dahil ito daw ang nakasulat sa papel. Ang binata naman ay sinabing mas lumala ang sitwasyon sa lugar. Ang tulay na papunta sa Gangnam ay may mataas na harang 2 araw na ang nakakaraan. Ayon kay Hakshol puno na daw ng mga zombie ang lugar. Nagtaka naman si Yena kung paano ito nalaman ni Hakshol, kaya naman sinabi niyang sinabi ito ng kapwa niya survivor. Totoo din daw ang impormasyon dahil may mga nakuhang litrato at mga video ang mga ito na ipinakita sa kanya. Si Yena naman ay wala nang masabi matapos malaman ang balita. Gamit ang bangka makakatawid daw sila sa Han River. Ngunit si Yena naman ay nagtaka kung ligtas nga daw ba talaga ang Gangnam. Dahil ayon sa kanyang nabalitaan apektado ang buong bansa nila ng mga zombie. Si Hakshol ay muling sinabi na kailangan niyang makapunta sa Gangnam kahit na anong mangyari dahil nasa shelter daw ng Gangnam ang kanyang kapatid na babae. Mula sa background tinanong niya naman ang binata kung paano sila nagkahiwalay ng kanyang kapatid na babae. Matapos ang isang araw ng zombie outbreak, ang kanyang uncle, kapatid at siya ay nasa temporary shelter. May dumating din daw na mga sundalo sa kanilang lugar noon upang dalhin ang mga ito sa evacuation center na nasa south. Ayon sa kanya puro may edad at mga bata lang daw ang kinuha ng mga sundalo. Matapos niyang tanungin noon kung saan nila dadalhin ang kanyang kapatid,
narinig niya din naman ang sundalo na ipupunta nila ang mga ito sa evacuation center na nasa Gangnam. Sinabi niya din na naghintay siya, ngunit hindi na muling bumalik ang mga rescue. Ang dalaga ay tinanong kung nasaan na nga daw ba ang uncle niya. Hindi nagtagal ang mga zombie ay nakarating na sa shelter, kaya naman sinubukan nilang tumakas ng kanyang uncle, ngunit hindi na daw nito nagawang makasurvive. Si Yena ay nalungkot malaman ang kwento ni Hakshol. Ang binata ay tumatayo na sa kanyang upuan, at sinabing aalis na siya pagsapit ng bukang liwayway. Nagtaka din naman si Yena na kung bakit ito aalis kagad. Sinabi niya din na kung pwede nga daw ba silang sumama papunta sa Gangnam, dahil doon din daw talaga ang gusto nilang puntahan ni Minjun. Ngunit si Hakshol naman ay hindi pumayag. Ayon sa kanya, delikado daw kung tatlo silang maglalakbay, gaya ng sinapit niya sa kanyang uncle, lagi daw may mamamatay na isa kapag magsasama siya ng kasama. Sinabi niya din kailangan pa ni Minjun na magpahinga kaya naman hindi na sila makakasama. Ang babae naman ay muling nakiusap na isama niya sila, dahil nasa Gangnam daw ang nanay ni Minjun, kaya naman kailangan nilang makapunta sa lugar. Lumuhod din siya habang nakikiusap at sinabing hindi nila kakayanin nang silang dalawa lang ang makatakas sa lugar na ito. Si Hakshol ay napansin na nagbago na daw ang dalaga, na kanya namang ipinagtaka. Dahil magkaklase sila sa eskwelahan, medyo napansin daw ni Hakshol ang ugali nito, kaya naman masasabi niyang nagbago na ito kumpara noon. Habang naghahanda na siya para umalis, sinabi niya namang babalik siya mamaya at mag-usap na lang ulit sila pagkagising ni Minjun. Si Yena naman ay nagpasalamat matapos marinig ang sinabi ng binata. Ilang sandali pa, ang senyales na umaga na ay makikita sa bintana. Habang natutulog ang dalaga ginising naman ito ni Hakshol. Siya ay bumangon at nagtaka kung anong sasabihin nito, kaya naman muli niyang kinumpirma na kung hindi nga daw ba talaga nila nakitang namatay si Seongbin, na sinang-ayunan naman ng dalaga, at nagtaka kung bakit ito natanong ni Hakshol. Ayon sa binata, pupuntahan niya daw ngayon ang lugar kung saan ang pinangyarihan ng sinabi niyang kaguluhan kagabi. Muling nagtaka si Yena kung bakit ito pupunta, kaya naman sinabi niyang titignan niya kung nandun pa sa lugar ang tinutukoy ng dalaga kagabi na scooter. Kasabay nito titignan niya na din daw kung buhay pa nga daw ba si Seongbin. Si Yena naman ay sinabing huwag na itong pumunta dahil delikado na sa lugar. Matapos masira ng barikada, malamang naging zombie na din daw si Seongbin. Si Hakshol naman ay napangiti at sinabing 300 meters lang daw ang lugar mula rito. Sinabi niya din sa dalaga na sasabihin niya kung paano siya nakatakas sa North Korea papunta dito, na may layong 10,000 kilometers. Kasama ang kanyang mga kapatid at angkel, nagawa daw nilang makatakas na para silang mga multo, nang hindi nadedetect ng mga bantay at mga security camera sa bansa. Matapos lagpasan ang tatlong bansa nang naglalakad lamang sila. Makalipas ang 2 taon nagawa nilang makarating dito, ngunit ang kanyang kapatid ay namatay daw bago pa sila makarating dito sa bansa. Matapos magulat ni Yena sa kwento ni Hakshol, sinabi naman ng binata na alagaan nito si Minjun dahil mamaya babalik lang din daw siya. Ang eksena ay nalipat sa construction site. Habang umaakyat si Hakshol, nagawa niya namang makatungtong sa lugar habang sinasabi na nandito siya para kumpirmahin ang kamatayan ni Seongbin. Ang eksena ay nalipat kay Minjun habang nagbabantay ang dalaga napansin niya namang gumalaw si Minjun. Ang dalaga ay masayang makita na may malay na ang binata, habang si Minjun naman ay tinanong kung nasaan siya. Sinabi ni Yena na ginamot siya ni Hakshol, na ipinagtaka niya naman na kung ang kaklase nga daw ba nila ang tinutukoy niya, na sinang-ayunan naman ni Yena. Naalala ni Minjun ang pagkahulog niya kagabi kasama si Seongbin at ang pagtulong ni Yena sa kanya, at ang ibang alaala naman ay hindi niya na maalala. Ang dalaga ay hinawakan ang kamay ng binata at muling sinabi na masaya siyang ligtas si Minjun. Sinabi din Yena na masyado siyang nag-alala sa pag-aakalang mamamatay si Minjun. Ang ating bida ay nagtataka sa ikinikilos ng dalaga. Ilang sandali pa, siya ay natauhan at muli na namang binubuli si Minjun. Ang dalaga ay sinabing huwag na daw ulit siya nito pakabahin dahil muntikan na daw siya mamatay sa kaba. Hindi niya na din daw alam ang gagawin kapag namatay ang ating bida. Si Minjun ay humingi ng pasensya sa dalaga, ngunit hindi ito tinanggap ni Yena. Magpasalamat na lang daw ito dahil masyado daw nahirapan ang dalaga sa pagbuhat sa kanya. Ang dalaga ay namumula at hindi makatingin kay Minjun. Sinabi niya din na kailangan daw nitong magpahinga ayon kay Hakshol. Ang binata ay pinipilit makatayo dahil wala na daw silang oras at magsasara na ang northern area. Siya ay ininda ang sakit ng kanyang katawan na ipinag-alala naman Yena habang pinapagalitan ito at sinabihang huwag munang gumalaw. Mula sa labas ay may kumatok na kanila naman agad napansin. Habang naghihintay ang dalawa, sinabi naman ni Hakshol na papasok na siya sa loob. Ang binata ay binigay ang bag ni Minjun, alam niya daw na bag niya ito matapos niyang makita ito sa construction site. Ang ating bida naman ay masayang makita ang kanyang bag. Ayon kay Hakshol nilagyan niya na daw ito ng mga bagay na pwede niyang magamit at ng maraming emergency food. Si Minjun ay tulala lamang sa bag.
Habang iniisip na regalo pa ito ng kanyang nanay, kaya naman masaya siyang makita ulit ito. Nakita din ni Hakshol ang salamin niya sa lugar, kaya naman agad siyang nagpasalamat sa binata, habang siya naman ay masaya sa kanyang kalooban. Nagpasalamat na din ang ating bida dahil sa paggamot niya sa kanya. Tinanong naman ni Hakshol kung kamusta na siya, sinabi niya namang ayos na siya ngunit medyo nahihilo. Si Yena naman ay tinanong na din kung ano nga daw ba ang nangyari kay Seongbin. Matapos makita ang mga zombie sa lugar, sinabi niya namang hindi niya nakita si Seongbin dito. Sinabi niya din na wala na ang scooter dito, habang ang iba naman ay sinira nito. Ang dalaga naman ay sinabi din na malamang makasalubong muli nila si Seongbin kapag nagkataon. Si Hakshol naman ay kumpiyansang sinabi na hindi siya matatalo ni Seongbin kapag dating sa patayan. Siya ay muling sinabi na pupunta siyang north, kaya naman tinanong niya ang dalawa kung sasama nga daw ba talaga sila. Ang ating bida naman ay sinabi na sasama sila at nirekomendang umalis na din ngayong araw. Si Yena naman ay muling sinabi na kailangan na muna nitong magpahinga na sinang-ayunan naman ni Hakshol. Ngunit ang ating bida ay sinabing magiging mas malala ang kalagayan nila kung bukas pa sila alis. Hindi nagtagal pumayag na si Hakshol sa gusto ni Minjun, ngunit kailangan na daw muna nilang gumawa ng plano. Ang lalaki ay sinabing may opsyon siya kung paano nga daw ba makakatawid sa Han River na ipinagtaka naman ng dalawa. Si Hakshol ay gumuhit at sinabing gagamitin nila ang Line 5 para makapunta sa Gangnam. Si Minjun naman ay agad nalaman na ito ay ang isang underground tunnel. Ang dalaga ay nag-alala kung ligtas nga daw ba ang tunnel na ito, kaya naman pinaliwanag ni Hakshol na maraming screen at mga pintuan na papunta sa Line 5. Kaya naman kapag nagawa nila itong malagpasan, malaki daw ang tsansa na walang zombie sa tunnel na ito. Sinabi niya din na malamang ginawa na ng ibang survivors ang planong ito, o kaya naman baka hinarangan na din daw ito ng gobyerno, ngunit mas maganda daw kung susubukan nilang gawin ito. Sinabi niya din na ang pinakamalapit na stasyon ay ang Janghan, ngunit napakadelikado daw nito dahil malayo mula rito ang papunta sa stasyon. Ang gabi ay malapit ng sumapit, habang si Hakshol naman ay nagtuturo pa din ng mga strategy na gagawin nila. Sinabi niya na hindi sila sigurado kung ligtas nga daw ba ang Gangnam, kaya naman huwag daw silang magmamadali dahil ito daw ang magpapahamak sa kanila. Sinabi niya din na tanging isa o dalawang tao lang ang pwedeng maglakbay kapag kinakailangan nilang magpahinga habang chine-check ang paligid. Ang huli sa kanyang rules ay ang huwag isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng iba. Kung nasa panganib daw ang isa nilang kasama habang ang isa naman ay may tiyansang makatakas, tumakas na daw agad ito at huwag nang tumulong. Kahit siya ay ganun daw ang gagawin, kaya naman muli niyang pinaalala ang kanyang mga rules sa kanila. Ang panibagong araw ay muli na namang sumapit. Tinawag ni Hakshol ang ating bida, at ito ay binigyan niya ng sandata. Habang pinagmamasdan ni Minjun ang sandata, si Yena naman ay nandidiring makita ito. Ayon kay Hakshol, hindi lang daw niya ito magagamit sa mga zombie, dahil pwede niya din daw itong magamit para magdalawang isip ang mga taong may balak na sumugod sa kanila. Dahil zombie na ang mga dating tao, huwag na daw magpigil ang ating bida kapag aatake ito sa kanila. Habang tahimik lang ang ating bida sa sinabi ni Hakshol, hindi nagtagal sila naman ay nakalabas na at naglalakad. Muli siyang napapaisip kung ayos nga lang daw ba ang pumatay ng mga zombie. Napatingin din siya sa isang nakasulat sa pader at napaisip kung hindi nga daw ba talaga siya makukulong kapag bumalik na ang lahat sa normal matapos niyang pumatay ng mga zombie. Tinawag ni Hakshol si Minjun at sinabing alam niya na ang iniisip nito, kaya naman kalimutan na daw nito ang walang kwentang iniisip niya. Dahil kung hindi sila naging pusong bato sa panahong ito, hindi daw sila tatagal sa magulong mundong ito. Habang nag-uusap ang dalawa, ang dalaga naman ay medyo natulala at tinawag ang dalawa. Sinabi niya din na pakiramdam niya maraming zombie sa daan na tinatahak nila, kaya naman nirekomenda niyang sa iba na lang sila dumaan. Nagtaka naman ang binata kung paano ito nalaman ni Yena. Ayon sa kanya, may naaamoy daw siyang pamilyar na amoy ng mga zombie sa paligid, ngunit sa daang balak nilang tahakin ay sobrang intense ng amoy dito. Si Hakshol naman ay lumaki ang mata at tinanong kung may kakayahan daw ba talaga siyang malocate ang mga zombie. Ngunit si Yena naman ay sinabing hindi siya sigurado dahil pakiramdam niya lang daw ito. Ang ating bida naman ay nanlaki din ang mga mata at naalala na dati pang sensitive ang pang-amoy ng dalaga. Si Hakshol ay sinabing manatili muna ang dalawa dito upang ma-check niya kung tama ang hinala ni Yena. Matapos niyang makarating sa lugar, siya naman ay nagulat sa kanyang nakita dahil tama daw talaga ang hinala ni Yena. Matapos makabalik ni Hakshol agad niya namang tinanong kung kamusta ang daan na balak nilang puntahan. Si Hakshol ay sinabing tama ang hinala ni Yena, habang si Minjun naman ay may napansin at sinabing tumingin sila dito. Matapos nilang mapatingin sa tinitignan ng ating bida, napansin naman nilang isa itong sundalo na malamang isa na ding zombie. Si Hakshol ay nanlaki ang mata at biglang sinabi na sumama sila sa kanya.
Matapos masigurong walang zombie sa gusali, tinawag niya naman na ang dalawa, na ipinagtaka naman ng dalaga kung anong binabalak nito. Habang ginagamit ang kanyang binoculars, nakita niya namang may 3 sundalo sa mga zombie, at ang isa dito ay may baril. Ang ating bida ay napansin na mukhang balak itong kunin ni Hacksaw, kaya naman sinabi na hayaan na lang nila ito. Hindi din daw sila sigurado kung may bala pa nga daw ba ang baril. Delikado din daw ang baril dahil nakaka-attract lang daw ito ng zombie kapag ginamit nila. Sinabi niya din na hindi nila alam gamitin ito. Si Hacksaw naman ay sinabing alam niyang gamitin ito, mahalaga din daw ang sandatang ito, kaya naman kailangan daw nila itong makuha kahit anong mangyari. Si Yena ay sinabihan din na baliw si Hacksaw, dahil paano naman daw nito tatalunin ang 3 zombie. Dahil nakasabit ang baril sa zombie, kailangan daw talaga nilang patayin ito. Ang ating bida ay may ipinag-aalala sa kanyang isipan. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan naglalaro ang ating bida ng zombie game. Dahil sa pakiramdam na kapareho ito ng nilalaro niyang game, magiging delikado daw sila, kaya naman kinakailangan nila ang baril kung sakaling ganon daw ang mangyayari. Si Minjun ay biglang sinabi na kunin nila ang baril na ikinabigla naman ng dalaga. Muling sinabi ni Yena na mukhang nababaliw na din ang ating bida, dahil ang pagpunta pa lang daw sa taas ng gusali ay napakahirap na. Habang nagtataka kung anong gagawin nila, sinabi naman ni Hacksaw na maiwan na si Yena at silang dalawa na lang ni Minjun ang pupunta. Siya ay biglang natahimik, at bigla na lang din nagpasya na tumulong sa dalawa at tinanong kung ano nga daw ba ang maitutulong niya. Muling sinabi ni Hacksaw na mas delikado kung 3 silang pupunta, kaya naman sinabi niyang magbantay na lang siya ng kanilang mga bag. Ilang sandali pa, si Hacksaw ay nagtatangka ng pumunta sa taas ng gusali kasama ang ating bida. Sinabi ni Hacksaw na mahihirapan sila dahil sa mga nakaharang na bagay sa mga hagdan, kaya naman tinanong niya si Minjun kung kakayanin niya daw ba itong lagpasan na kanya namang sinang-ayunan. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nasa huling palapag na at malapit na sa mga sundalong zombie. Habang sumisilip si Hacksaw, nakita niya naman na ang mga zombie ng malapitan. Napansin ni Hacksaw na dikit-dikit ang 3 zombie, kaya naman mahihirapan daw silang patayin ang mga ito. Ayon kay Yena nalaman ni Minjun na magaling bumato ng kutsilyo si Hacksaw, kaya naman tinanong niya kung plano nga daw ba nitong batuhin ito ng mga kutsilyo. Si Hacksaw naman ay sinabing hindi sapat ang pagbato ng patalim sa mga zombie. Matapos sabihin na tatapusin nila ang mga zombie sa loob ng 10 segundo, si Minjun naman ay nagtaka kung paano daw nila ito gagawin, kaya naman sinabi ni Hacksaw na magtutulungan silang dalawa. Sinabi ni Hacksaw na tatapusin niya agad ang isang zombie, habang ang 2 zombie ay paatake sa kanya, tapusin naman daw agad ni Minjun ang isa pang zombie, na kanya namang ikinagulat. Habang kinakabahan ang ating bida na baka hindi sila magtagumpay, pinaalala naman ni Hacksaw na mag-focus lang si Minjun na patayin ang isang zombie at siya naman na daw ang bahala sa dalawa. Muling sinabi ni Hacksaw na naiintindihan niya ang pag-aalinlangan nito at ipinaalala na ang kaligtasan nila ang mahalaga kaya naman kahit ano ay dapat nilang gawin. Muling sinabi ni Minjun na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Hacksaw. Muli niyang naalala ang zombie sa kanyang nakaraan at iniisip na matagal niya nang naintindihan na hindi na tao ang mga zombie. Ilang sandali pa, ang dalawa ay naghanda na para isagawa ang kanilang plano. Matapos tumalon ni Hacksaw ang mga zombie naman ay naalerto. Ang binata ay bigla na din naman na sumugod at naghandang umatake, ngunit ang zombie ay natapilok sa sarili niyang mga paa. Kaya naman ito ay nadapa at nagawang makaiwas, na ikinagulat naman ni Hacksaw. Ang isang zombie ay muli na namang palapit sa kanya. Habang pasugod ang zombie, iniisip niya naman na kailangan niyang makapatay ng kahit na isa. Matapos mahiwa sa leeg ang isang zombie, ito naman ay hindi gumana at hindi namatay. Ang zombie ay nagawa ng makalapit sa kanya. Habang tinatawag niya si Minjun, ito naman ay naghanda ng pukpukin ang isang zombie. Matapos niya itong mapukpok, siya naman ay nagtaka dahil ang zombie ay muling bumangon. Napansin din ni Hacksaw na hindi naging sapat ang ginawa ni Minjun. Habang pinipigilan niya ang zombie, iniisip niya naman na kailangan nilang mapatay agad ang zombie na may baril. Si Hacksaw ay muling bumuelo para umatake at mapatay ang zombie. Matapos masaksak ito sa ulo, siya naman ay nagawang mapatay ang zombie. Habang patuloy pasugod ang zombie sa kanya, napansin niya din na inaatake pa din si Minjun ng isang zombie. Habang siya ay nagugulat, nagdasal naman siya na sana may bala ang baril na kanyang hawak. Matapos ikasa ang baril, siya naman ay nagawang mapatay ang zombie na pasugod sa kanya. Habang nahihirapan pa din si Minjun, napasigaw naman ito at humingi ng tulong kay Hacksaw. Siya ay sinabing napakatapang ng ating bida. Habang naghahanda na bumaril, sinabi niya namang ito pa lang ang simula ng kanilang survival. Habang nananatili ang dalaga sa pinang iwanan sa kanya, napansin niya naman ang 2 magkasunod na putok ng baril. Matapos sumilip sa lugar, napansin niya din na mukhang ayos lang ang dalawa. Humingi ng pasensya si Minjun dahil naging pabigat lang siya,
Ngunit si Hakshol naman ay sinabing malaking tulong si Minjun dahil nagawa nitong mataboy ang isang zombie sa kanya. Nagkukulang pa daw sila sa experience, kaya naman kailangan daw ulit nilang mag-practice sa susunod kung paano pumatay ng mga zombie sa mas epektibong paraan. Ang ating bida ay namangha dahil sa galing daw bumaril ni Hakshol. Ngunit ang lalaki naman ay sinabing simula noong 12 years old pa lang siya ay nagsanay na daw siya kung paano bumaril. Maswerte din daw ang ating bida dahil hindi niya ito natamaan matapos niyang gamitin ang unang beses na babaril siya ng kaliwete. Habang binibilang ni Hakshol ang bala sa baril, napansin din naman ni Minjun na palapit na ang maraming bilang ng zombie sa kanila. Mula sa background sinabi ni Hakshol na i-check nila ang mga katawan ng sundalo kung may mga gamit pa nga daw ba ito na magagamit pa nila. Ang dalaga ay hindi na nasilayan ang dalawa sa rooftop ng mga ilang minuto na, kaya naman iniisip niyang baka pabalik na ang mga ito. Matapos niyang magpasya na bumaba para hintayin silang dalawa, may narinig naman siya mula sa labas. Muli siyang sumilip sa bintana at nakita ang maraming bilang ng mga zombie na papunta sa parehong lugar. Napagtanto ni Yena na hindi siya pwede bumaba ngayon at maghintay sa labas ng gusali. Nag-alala din siya para sa kaligtasan ng dalawa dahil sa dami ng zombie na papunta sa kanilang direksyon. Ang dalaga ay biglang nanlaki ang mata matapos makitang nakatingin ang isang zombie sa kanya. Bigla ding napangiti ang zombie, kaya naman ang dalaga ay bigla na lang napaupo at biglang kinabahan. Napatanong din siya sa kanyang sarili na kung tama nga daw ba ang kanyang nakita, dahil napansin niyang ngumiti daw sa kanya ang isang zombie. Mula sa tahimik na hagdanan, may paunti-unting lumalapit na ingay ng zombie, hindi nagtagal ito ay nakita ng paakyat sa itaas. Mula sa medyo madilim na sulok ng lugar, ang dalaga ay nakaupo at hindi maintindihan kung paanong nakapasok ang isang zombie sa gusaling ito, dahil ayon sa kanya hinarangan daw nila Minjun ang entrance ng gusaling ito bago sila tuluyang umalis. Habang iniisip niya pa din kung paano nakapasok ang zombie, ang ingay naman ay mas lalong lumalapit kay Yena. Habang iniisip na imposibleng makapasok dapat ang zombie sa gusaling ito, napansin naman ng dalaga na sobrang lapit na ng zombie sa kanya. Habang patuloy umaakyat ang infected, ito naman ay nagawa ng makapunta sa palapag kung nasaan ang dalaga. Mula sa isang sulok makikitang malapit nang magkita ang dalawa. Ang zombie ay nakatingin sa isang sulok hanggang bigla na lang itong lumingon sa kinaroroonan ng dalaga habang nakangiti. Ito ay muli nang naglakad papunta kay Yena, habang siya naman ay patuloy lang nakaupo at nakapikit. Matapos niyang imulat ang kanyang mga mata, ang zombie naman ay tuluyan ng lumitaw sa kanyang harapan. Ngunit ito ay nakatanggap ng malakas na puwersa. Nagulat naman ng dalaga matapos nitong matalsikan ng dugo ng zombie. Sila Minjun ay dumating na sa lugar, habang si Hakshol naman ay tinanong kung ayos lang daw ba si Yena. Ilang sandali pa, si Hakshol ay nalaman na ang pagngiti ng isang zombie kay Yena kanina. Ayon sa dalaga sinabi niyang parang hindi zombie ang matandang ngumiti sa kanya. Ngunit si Hakshol naman ay sinabing malinaw na isang zombie na daw ang matandang lalaki. Habang nakikinig si Minjun sa usapan ng dalawa, mula sa background pinaalala naman ni Hakshol na hinarangan nila ni Minjun ang entrance kanina bago sila umalis. Ayon sa kanyang naobserbahan nitong mga nakaraang araw, sinabi niyang kumikilos lang ang mga zombie ayon sa kanilang instinct. Sinabi niya din na malamang may mga zombie na may natitirang alaala sa kanilang isipan, kaya naman nagagawa nilang magdesisyon na parang isang tao. Ang dalaga naman ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig na posibilidad. Ang ating bida naman ay nagsalita at sinabing may naiisip siyang posibilidad dahil maaari daw na nagagawang mag-evolve ng mga zombie. Sinabi niya din na malamang magawa na nilang makatalon ng malakas at makaakyat sa mga gusali ng walang hirap sa hinaharap. Maaari din daw silang magkaroon ng napakatalinong utak na nagagawang makagawa ng planado at sama-samang pag-atake sa mga survivor. Si Hakshol naman ay nagtaka kung paano naman daw ito nasasabi ng ating bida. Sinabi ni Minjun na hindi siya sigurado, ngunit may kutob siyang nanggaling sa isang game ang mga zombie dahil sa halos kapareho daw ang mga nagiging pagkilos ng mga zombie sa kanyang nilalarong zombie game. Ang kwarto ay nagkaroon ng katahimikan. At si Hakshol naman ay sinabing mahirap daw talaga paniwalaan ang sinasabi ni Minjun, habang ang dalaga naman ay nagtaka sa sinasabi ng ating bida. At napatanong kung totoo daw ba talagang nanggaling sa loob ng game ang mga zombie. Si Minjun ay biglang nahiya sa kanyang mga sinabi at sinabing kalimutan na lang nila ang kanyang mga sinabi sa kanila. Si Hakshol ay sinabing ito na ang pinakamalalang pandemya na tumama sa kanilang mundo, ngunit kahit anong mangyari kailangan daw nilang makasurvive. Ayon kay Hakshol hindi daw sila magiging zombie kapag dumampi ang dugo ng zombie sa kanila, ngunit kapag nakagat at nakalmot sila nito, dito na daw nagsisimulang magkaroon ng virus. Nabanggit niya din na may baril sila na may 15 na bala at 2 pang-militar na kutsilyo. Dahil may sarili na siyang kutsilyo binigay niya na ang isa kay Minjun habang ang isa naman ay kay Yena. Ang dalaga ay nagtaka kung bakit siya binibigyan ng sandata,
kaya naman sinabi ng binata na kailangan nitong ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi pwedeng umasa na lang siya sa kanila ni Minjun. Sinabi niya din na tuturuan niya din ang dalawa kung paano gumamit ng baril. Sinabi niya din na kapag namatay siya magagamit daw nilang dalawa ang kanyang ituturo sa kanila. Ang kwarto ay muli na namang nagkaroon ng katahimikan. Sinabi din Iena na huwag itong magsabi ng mga masasamang pangyayari, habang si Minjun naman ay ginawang reference ang mga pelikula at sinabing maaga na mamatay ang mga karakter na laging bumabanggit ng kamatayan. Si Hakshol naman ay sinabing hindi siya basta-basta mamamatay dahil gagawin niya daw ang lahat para makasurvive. Ang ating bida ay umupo sa tabi ng dalaga, habang sinasabi niya naman na hindi sila pwedeng magsanay ng pagbaril dahil sa pwede itong maka-attract ng maraming zombie. Tinanong niya din si Iena kung gusto daw ba nitong matutong bumaril, ngunit ito naman ay biglang umiwas sa kanya. Bigla din lumayo si Iena at sumagot ng hindi niya alam. Sinabi niya din na huwag tumabi sa kanya ang ating bida, na ipinagtaka naman ni Minjun, kaya naman muling sinabi ng dalaga na ayaw niyang tumabi kay Minjun sa ngayon. Ang binata naman ay nagtaka kung anong nagawa niyang masama, at sinabing bumabalik na naman daw ang ugali ni Iena sa dati. Habang iniisip na walang ideya ang ating bida sa kanyang nararamdaman, siya naman ay biglang inamoy ang kanyang sarili. Iniisip niya din na ilang araw na siyang hindi naliligo, kaya naman mukhang mabaho na siya. Napaisip din siya na para na siyang mababaliw dahil kahit nasa gitna na sila ng apokalips amoy niya pa din ang kanyang iniintindi. Ang dalaga ay napatingin sa ating bida, at iniisip kung kailan pa nga daw ba siya nag-alala sa kung anong mararamdaman ni Minjun sa kanya. Habang siya ay namumula, iniisip niya din naman na nakakainis ang kanyang nararamdaman. Ilang sandali pa mula sa labas ng mga gusali, si Hakshol ay tinanong si Iena kung saan na sila dadaan. Dahil sa pag-navigate ni Iena ng kanilang madaraanan, si Minjun naman ay masaya dahil mapapabilis daw ang kanilang pagkilos dahil sa kakaibang pang-amoy ni Iena. Ngunit si Hakshol ay sinabi naman na hindi nila pwede ibaba ang kanilang depensa kahit anong mangyari. Matapos makita ang paika-ika na paglakad ni Hakshol, napansin naman ito ni Minjun, kaya naman sinabi ng binata na nagkaroon siya ng injury noong mabagsakan siya ng sundalong zombie kanina. Ang ating bida ay nagulat at nag-alala. Sinabihan din nila si Hakshol na magpahinga muna sila, ngunit sinabi naman ni Hakshol na hindi naman daw malala ang sakit ng kanyang injury, dahil kumpara sa pagtakas niya sa North Korea baliwala daw ang sakit na kanyang nararamdaman ngayon. Sinabi niya din na sa ngayon kailangan na nilang maghanap ng lugar na ligtas upang matulugan sa darating na gabi. Habang sila ay naglalakad si Iena naman ay may napansin sa likod ng pintuan. Mula sa loob may ginagawang tunog ang mga zombie na ikinagulat naman ng dalaga na marinig. Mula sa itaas ay may nagsalita kaya naman ang grupo ay napatingala. Ang lalaki sa taas ng gusali ay humihingi ng tulong at sinabing 2 araw na siyang natrap sa lugar na ito. Tinanong ng grupo kung paano napunta ang lalaki sa itaas. Kaya naman sinabi nitong lumabas siya para maghanap ng supplies at ang mga zombie ay bigla na lang daw siyang hinabol papunta sa lugar na ito. Dahil sa mga zombie na nasa hagdan, hindi niya daw magawang makaalis dito sa lugar. Napansin ng grupo ang nakasaradong pintuan sa entrance, kaya naman sinabi ng lalaki na sinarado ito ng isang survivor matapos nitong makitang may mga zombie sa loob at ito naman ay bigla na lang umalis. Tinanong ni Hakshol kung ilang zombies ang nasa loob. Mula sa background sinabi ng lalaki na nasa 6 o 7 ang mga zombie sa hagdan. Iniisip ni Hakshol na sa dami ng zombie na trap na daw talaga ang lalaki sa gusali. Sinabi ni Hakshol na gusto nilang tumulong ngunit wala silang kakayanan para tulungan ang lalaki. Habang nagpa siya nang umalis si Hakshol, ang lalaki naman ay sumisigaw na huwag nila siyang iwan. Sinabi niya din na 2 araw na siyang hindi nakauwi. Naghihintay din daw ang kanyang asawa at anak na lalaki sa kanilang bahay. At hinahanap niya pa din daw hanggang sa ngayon ang anak niyang babae. Habang pinakalma ni Minjun ang lalaki para tumahimik upang hindi sila mapahamak, si Iena naman ay tinanong si Hakshol na kung aalis na lang daw ba talaga sila. Kaya naman sinabi ni Hakshol na wala na silang magagawa. Sinabi niya din na huwag na silang sumugal sa delikadong sitwasyon at magpatuloy na lang. Si Minjun ay natahimik sandali at biglang pinahinto si Hakshol. Tinanong ni Minjun kung wala na nga daw ba talagang paraan para makatulong sila. Si Hakshol ay biglang napabuntong hininga at bigla din namang tinanong kung ano ang iniisip ng ating bida. Sinabi din naman ni Minjun na may naiisip siyang paraan na pwede makapagligtas sa lalaki.